Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Sasha Sasot mula sa The Hague, Netherlands. Kasama si... At ako po si Thinking Pinoy na nasa Davao City kahapon pero dahil sa mga magulong pangyayari ay bumalik na naman po sa aking lungga. Bakit ka nasa Davao City? Piso Fair! Ano? Piso Fair! Piso Fair? Ay, may mga ganyang levels. Oo, feeling ko baka nung gumugulo na ng gumugulo yung mga pangyayari dito. Hirap na hirap naman ako doon kasi ang bagal ng internet, nabuwisit ako. Bumili akong ticket pa uwi kahapon. Muya ako. In fairness, ay may nagtanong, bakit daw pabigla-bigla lang daw tayo? Dahil po kami mga readers ay para lamang thief in the night. Para po bukas po mababalitaan nyo na lang, inilibing na kami sa Taguig. Ganon. Oo, bakla. Tapos ang kabaong namin sobrang liit, napahaba. Sa Taguig talaga? Ano meron sa Akala Taguig? ninyo, libingan ng mga bayani. Ay, ayoko nga dun. Ay, oo nga pala, mahirap ng mabato ng kamatis. Ayoko nga doon sa libigan ng mga bayani kasi lalagyan ng ay sandali, ito si GP Malyari na dati kong schoolmate sa San Beda. Speaking of TP, punyeta, pinagtanggol ko pa to kanina sa isang post kasi mga troll daw eh. Naku, kasama yun sa mag-uusapan. Ay, hello sa mga nanonood dyan sa BCDA. Hari nawa, hindi kayo masistante sa pakikinig sa Thinking Pinoy. Ay, meron? Nakita ko kilala ko na sa BCDA nanonood. Hindi kita pangangalanan, sikat lang natin. Ay, sandali, may bago tayo mag-talking points, may sumulat kasi sa akin na kapitbahay. Sabi niya, pumunta raw siya ng professional Philippine Regulatory Commission. Ano Tapos, 11:30 daw. Baka Professional Regulation Commission. PRC. Ewan ko, Philippine Regulatory Commission yung isinulat niya. Ay, Ay, kung saan man to. salamat at hindi yung test question sa board exam. Oo nga. Itong chika, ang lunch break ng cashier ay 1.5 hour. Nakakaloka. Bakla, no lunch break na ngayon sa ano. Dati pang no lunch break ang mga government offices, di ba? Pero may lunch break. Kaya sabi ko, bakit may lunch break? Sabi ko, ay tawag sa 8888. Oo, bawal yun. Actually po, may isa pang alternative na hotline para sa Civil Service Commission. Check ko nga. Civil Service Commission. Hotline. Kasi po, yung 8888, generic po yun na corruption, MM, ganyan. Pero po yung may 5 digits eh. Kasi nakita ko sa airport yun eh. Oo. Hahanapin ko po mamaya, ipopost ko na lang sa Thinking Pinoy page. Alam niyo naman po, hindi masyadong photogenic ang aking memory. Bakla mag-talking points na. Alright. Ang mga talking points po for today ay, una, ang hyper ultra melodramatic resignation ni Lening Robredo. Diyos. Pangalawa, nakakatawa to. Interview ni Noli De Castro kay Lenny. Pangatlo, si Lola Loida. Pang-apat, si Maria Ressa at ang kanyang guni-guni. Sunod, ang posibleng strategies ng isang LP-led power grab. Next, yung mga latest na campaign expenditure articles ng PCIJ. Okay. Tapos, yung apocalyptic report ng New York Times about parang slaughter in the Philippines. Tapos, Duterte at si CIDG 8 Chief Marcos. At saka, lastly, Peter Lim at Jaguar. Ayan. Bongga maraming nakikinig. May mga taga Hong Kong, may mga, bakit bigla ang kantok? Tigilan nyo kami. Ano yan? Thief of the night. Wag na kayo choosy. Sige po, sa susunod po magpapaalam po kami sa inyo. Nakakahiya naman po. Nakakahiya naman po kami sa inyo. Kasi po may mga nagja-jam ng signal. So pag planado kasi, may epat. Anyway, Opo. dahil nandito na rin tayo,
Umpisahan na natin. Go. Ay, true. So, punta tayo sa resignation ni Robredo. Just, explain mo nga kung ano nangyari. Simple lang naman. Noong linggo, tinry daw tawagan ni Cabinet Secretary June Evasco yung tawag dito, yung si Leni Robredo para sabihin yung gustong parating ni Presidente. Hindi daw makontak, so nag-text ang Evasco kay Robredo. Ang sabi, something like, starting December 5th, you shall desist from attending cabinet meetings until further notice. Yun lang. Ngayon, ito dalawang version. Una, nagwala ang Leni. Hindi naman nagwala. Parang naasar ang Leni deep inside. At inilik yung photo nung text na yon to yung mga kakampi niya. Kasi kinilik naman sa media. Tapos labas agad ng press release announcing na she will resign. Tapos nag-resign niya. Tapos, yun yung version yun yung alam nating version. Yung other version, ang alam ko, nag-claim si Leni na she tried yata to clarify it with Malacanang. And that's coming from her. Pero ang bottom line, malino na dahil doon sa text ni Evasco, nag-decide si Leni na mag-resign. So, nag-resign siya the next day. Ngayon, ang isa sa mga napansin ng mga tao, kasi hindi lang naman siya yung pinagre-resign, hindi lang naman siya yung pinagbawalang umattend ng cabinet meeting. Bukod ron, bukod sa kanya, pinagbawalan din si Commission on Higher Education Chair Patricia Licuanan, na ang chair po, cabinet level official din yan. Tapos, imbis na mag-resign si Licuanan, ang sabi lang niya, parang, sige, Kerry, hindi na ako attend ng cabinet meeting at magsisilbi na lang ako hanggang gusto niyo pa ako magsilbi. Parang ganon. So anyway, ang feeling ng naman itong mga pro-Leni na kampo, parang God-given right ni Leni na mapunta sa gabinete ni Rodrigo. Okay. Kako naman, bakula. Ang posisyon sa gabinete ay solong pa siya ng presidente. Di ba alam mo si Leni na nagsasabi mismo, I think several days ago, sabi niya, di ba tinatanong siya kung mag-resign siya tungkol sa Marcos Burial? Pero sandali akala ko ba pinag-resign niyo yung mga against sa Marcos Burial? Tapos nagreklamo kayo? Mga baklang to. Anyway, di ba sabi ni Robredo noon, we serve at the pleasure of the president. It's up to him, keme-keme. O bakit ngayon nag-aalboroto sila? Oo, true. Parang may plan. Kasi bakla ganito yung ma-hurt si Leni, maintindihan ko yan Pero yung ganyang klase yung retaliation nila, parang uncharacteristic kasi uncharacteristic given yung yung parang katauhan ni Leni. Kasi bakla, feeling ko, yung mga ganyang hyper-dramatic, hindi naman si Leni yung nag-iisip niyan Meron siya taga-isip behind the scenes. Tapos siya yung feed lang sa kanya kung paano umarte. Si Leni ay isang puppet. Wala siyang sariling isip, bakla. Kasi, di ba, ang pinaka-trigger niya, pinaka-indicator kasi sa akin nun, yung kinumenta siya tungkol sa tuhod. Ang reaction niya sa media after the event, siya mismo kinausap, ang sabi niya, sanay naman na kami sa ganyang hirap ng presidente, bali wala na sa akin yun. Diba? Birubiruan lang naman yan, di ba? Tapos si bakla, the next day, pak! Parang walang lugar ang inappropriate comments, chorvalo, haba-haba. At hindi na siya tinanong ng mainstream media bakit nag-iba yung kanyang pananaw. True. Di ba? Para kayong mga meron sila pagkakaintindihan na bawal magtanong ng mahirap. Sandali lang kayong Parang mga bakla, inaano niyo ako nung article ng August 2015, putang ina kayo, na inaano nyo sa akin na sinusuportan ko si Duterte dun sa article. Oo, maganda talaga yung article. Pero bakit itong si Leni hindi nyo tanongin bakit biglang nagbaliktad yung kanyang pag-iisip? One day pa lang, si Leah Laurel, isa sa mga readers, ang sabi, TP, nakita nyo ba yung interview sa TV Patrol? Opo, at yun po yung susunod na talking point. Huwag po masyadong excited. Sandali yung resignation. Ano? So eto na bakla. Parang sabi ko naman, tinanggal siya sa HUDCC. Hindi siya tinanggal sa pagka-vice presidente. Ba't ang arte nyo? Gusto niyo palang may position sa gabinete. Pati siya pinatakbong VP. Pinatakbo niyo tapos ang presidente. Diyos
ko. Hindi, kung hindi naman siya tinatanggal ng VP, ito nakakaloka, di ba? Akala ko talaga kasi tinanggal siya dahil incompetent siya. Oo. Kasi nga, di ba, tas biglang, kasi nga, di ba, aminin mo, binangga tayo ng Office of the Vice President. Ganyan po kadesperada ang ang office ng Vice Presidente. Binabangga ang tinatawag nilang online trolls. True. Ay, bakla. Ito Sandali na. lang. Ay, Di ba? sorry. May accomplishments. Ano bang na-accomplish nito? O di nagpadala yung mga followers niya. Gumawa pa sila ng sariling website. What Robredo did or something ganyan. What did Robredo? O what did Robredo do? Sabi ko, ganun ba Oo, kadesperada? Tapos yung mga accomplishments, meetings, pag-receive ng award sa Thailand, pag-attend ng ribbon cutting, mga ganyan. Tapos meron dong siya, na, di ba yung local socialized housing, 46,000? Ay, true. Bakla, ito na nga. Para sinabi ko, ito sorry, nasamid ako sa coke. Ito ganito. Para sinabi ko, di ba si Lenny, alam naman natin, para siyang press con left and right. Oo. Di ba? Bakit kailangan pa ng si Santin para i-press con niya yan kung totoong achievement yan? Oo. Sandali, bakit ganon ha? May nagsabi sa akin na reader before. Bakit ganon? Si Lenny, ang mainstream media, sa kanya na nga kampe. Bakit ngayon lang lumabas yung accomplishments niyang yan? True! Eto na nga, ang cornerstone ng mga accomplishment niya bakla, yung sinabi niya na dahil nag-draft ng implementing rules and regulations para sa isang parang housing-related Republic Act. Para lang sa Section 12 lang, ha? Section 12 na IRR lang, no RA na yon. She paved the way for the construction of 17,000 houses. Echosera. Tapos bakla, itong si Dr. Lorraine Badoy, ni-research. Bakla, since 2013 pala, meron nang nakaplano na 17,000 houses. Parang ganon. O may na-construct na or whatever. So parang sabi ko, hindi ba serendipitous masyado na magkaparehong 17,000 yun? O pareho yun. Kasi bakla, ang binigay sa atin ni Lenny bakla, listahan ng accomplishments via slides na walang substantial masyado na wording. Walang picture. Minadali. Oo. Sabi ng iba, i-disprove mo nga yung mga claim ni Lenny na yan. Ganun yung sabi sa akin. Sabi ko, gaga pala kayo. Siya nag-claim, no? Siya kaya magpatunay, no? Problema ko yan. Diba? Diyos ko. At doon nakakaloka, ha? Di ba tinignan ko yung 17,000? Ay, yung 17,000? Yung 46,000. Kasi meron nung isang kasapi na agency. Tapos wala man lang mga pictures doon sa Ay, time out. Bakla, time out. Nanonood pala si Byron. Byron, yun yung manager ni Mocha. Byron, pa-share naman kay Mocha nung hindi pala pa-share sa page ni Mocha itong Kantok para maraming manood. Yun, salamat. Magagamit eh. Akala ko may access siya dun eh. Sandali lang bakla, di ba, accomplishment. Tapos meron dong isa, ano ba ito, yung 46,000. Tapos, chinek ko yung isa sa mga nagbigay daw ng locus housing. Parang namang, nung tinignan ko yung Facebook page, ito yung Social Housing Finance Corporation. Tapos, ang nakita ko, wala nakalagay naman doon na maraming figures. Mga nakalagay doon, 18 nabigyan ng land titles, 17 na nabigyan ng land titles. Wala itong Pero butal-butal lang na maliliit. Oo, walang 46. Sabi ko, nasaan na yung kung 46,000 to, yung mga land titles na kasi diba from September 30 to? Tapos bakla, ang dating pa dito, parang sinabi niya na she provided so many houses. Ang sabi nung mga nag-research na ibang tao, sabi nila, routine naman na trabaho ng pag-ibig yun. Pagbigay ng loan. So parang, ang tanong kasi dito sa accomplishments bakla, ang tanong natin dito, ano yung value na naidagdag niya doon sa opisina niya? Ayan. Dahil sa kanyang presensya. Hindi, kasi ganito ha. Hindi yung mismong nagawa. Kasi ganito ha. Halimbawa, kasi ganito po yan, pag po kayo ng accomplishment,
Makinig kayo para naman pag nagtatrabaho kayo professionally, hindi kayo masisande sa ginagawa niyong katarantaduhan. Ang accomplishment po, i-compare niyo po yan sa nangyari sa pinalitan ninyo. Hopefully, on the same period. Diba? O, halimbawa, routine lang yung 46,000. Ngayon, halimbawa, may routine noon na, okay, kasi noon po, ano lang, ang na-approve ng loan, 10,000. Ngayon po, dahil po ako yung nakaupo, 46,000 na po yung na-approve ng loan, dahil, blah, 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 ito po yung mga na-introduce ko na processes, ito yung mga na-introduce ko na nakapagpabilis ng pag-award ng loan. Ganon. Wag yung providing. Tapos yung verb pa, girl, progressive. Bakla ang term para doon, mga whistle words. Yung parang, yun yung mga words na pwedeng magkaroon ng meaning na it can go either way. So parang, many people like chocolate. Pero yung many pala, dalawa lang. Kasi many rin yun di ba? Gets mo? Yung parang, so sabihin natin ito lang focus tayo sa 17,000 homes. Ang ginawa po mismo ng Robredo na HUDCC ay gumawa ng implementing rules and regulations para sa Section 12 lang ng Republic Act for Housing. Tapos sinabi ko, IRR lang ang ginawa ninyo. Tapos sinabi nyo, it paved the way na. E di parang sinabi mo lang din na the 1987 Constitution paved the way for 9% GDP growth, ay parang 8% GDP growth last quarter. Parang ganito bakla, yung sinabi niya, step 1 lang yun ng sobrang daming steps. So, eto pa, pinapaliwanag niya na gusto niya pabilisin yung Yolanda Housing, ganyan-ganyan. Ay, yung IRR pala na yun bakla, ay draft pa lang. Ano pa lang, for signing pa lang ni Presidente ngayong December. So, parang sinasabi ko, it took them 5 to 6 months just to come up with a draft. Ay! Bakla! Nakatalo pa sila talo pa sila nung mga tao behind ng FOI website. True! Tapos, bakla, yung draft, para lang sa isang section lang, nung section 12 lang nung RA na yon. Na pag binasa mo yung RA, bakla, isang paragraph lang. Baka kasi nirefine nila every word. Baka pinag-isipan nila ang bawat word. Tama ba ang gamitin natin dito? Saan nila babasahin yan? Bakla, finals ng Miss Universe? Ganon? Hindi. Ano ka ba? Miss International. Kasi di ba speech doon? So, baka yan. Baka di ba pa-pictorial pa siya ng pa-pictorial? Baka Miss International ang gusto salihan. Anyway, nakakaloka si Lenny, no? Saka mga nagtatanong sa akin, so anyway, balik po tayo sa focus tayo sa mismong issue. Di ba, nag-resign nga siya. Ang issue po, base sa isang tinirit na undersecretary na nakausap ko, undersecretary lang sinabi niya, hindi naman talaga yung HUDCC yung issue Hindi yung cabinet performance niya Anong issue? Kundi dalawa. Una, wala siyang tigil sa pagbatikos kay Duterte, halos on a regular basis na. Diba? Kasi bakla, natanda mo yung article ng Esquire ng November 25? Yung good versus evil, ganyan. Siya yung good. Hindi siya nagbigay siya ng interview, binasa niya yung final na article, at nakita niya na sobrang anti-Duterte na pro sa kanya, di ba? Nabasa ni Lenny. Hindi pa siya nakontento, bakla. Ang ginawa niya, shinare pa niya sa official page niya sa @Lenny Robredo, tapos kinote pa yung good versus evil. Ay! Puta ka, kung kay amo matarantado ka, tawagin mo akong evil, tangin na kasi si Sandrine talaga kita, no? Gago. Nagtaka ka pa? Tawagin mong evil. Alam mo, nakikita ko kay Robredo, parang ang plastic niya. Kasi, feeling ko, pagkaharap niya ang Pangulo, hi sir, hello sir, ganyan. Alam mo, meet. Pagkaharap na ang media, ay naku, yung Duterte na yan, ganyan, leveling. Ay, naku bakla, parang yan yung kamag-anak namin sa Bulacan na adik sa Mahjong. Mga gano'n. Ay nako, alam mo Lenny, parang kang chismosang kapitbahay, na pagkaharap, bibigyan ka ng cake, sabi mo, ay salamat, ang sarap-sarap naman ito. Pag umalis na yung nagbigay sa'yo, ay nako, Diyos ko, tsaka naman ng cake, kulang ng asin, ganyan. Hindi maalsa, di ba? True. Ay, sandali lang bakla, bigyan mo na ako ng 10 seconds. May kukunin lang ako sa kusina. Anyway, ako muna magchichika.
O, Go. o 'di ba ang yun ang eksena ni Manay Robredo na umalis siya, naggawa siya ng drama, tapos super pa-interview tungkol dun sa nangyari. Tapos meron pa ako napanood dun sa interview niya with si CNN ba yun? Basta sit down interview. Basta yung live conference, press conference niya. Sabi niya, pinakilala pa ni Duterte si BBM bilang vice president sa China. Grabe yung misinterpretation ni Bakla. Ang sinabi ni Duterte, ayan si BBM kasama dito, baka next year siya na ang vice president. That is in relation. Kung manalo siya, hindi pa yun ang mismo sinabi Bakla. Kung manalo yan sa kung manalo yan sa kaso niya, o baka next year, vice president At nandun ka, Han. At nandun ka, Bakla. Oo. Kaya ito si Lenny Robredo. Na vice president. Kaya ito si Lenny Robredo, nag-iimbento na ito ng storya. Kasi nga, sino ba kasi nagpupul ng string sa puppet na si Robredo? Ayun nga eh. Kaya, sabi ni Byron, maawa daw kayo kay Lenny, biktima daw siya. Biktima po siya ng Liberal Party. Lenny Robredo, declare your independence. Umalis ka na niya sa Liberal Party. Hindi po pwede Bakla eh. Bakit? Magagalit si Papa Bolet. Oh my God! Alam mo kung bakit... Bakla, alam mo ang theme song ni Lenny ngayon? And I would do anything for love. Parang Meatloaf Bakla. Pero ang tanong, will Bolet do everything for love? Baka mamaya girl, magpa-press conference si Lenny, to sabihin niya na, katulad ni Laila de Lima na, ganyan ba kayo mga lalaki? And you call yourselves men? You are false. You are... Tapos meron pa siya pala, gagano'n. Tapos baka mag-ano siya ng #frailties of a vice president. Ganyan. True or frailties of a Querida. Bakla, technically Querida si Bakla, di ba? Sila ba talaga ni Bolet? Ha? Sila ba talaga ni Bolet Banal? Oo. According yun sa mga tao nakapalibot sa kanya, parang given na sila eh. Hindi naman yung dininay, di ba? Kahit yung mga super pro-Lenico na friends in considerably high places, considering sila eh, na silang dalawa eh. At hindi sila nagdi-deny. Oo, nag-deny na ba? Sana naman. Wala, kasi nga, baka totoo yung pag-ibigan. Wala akong pakialam. Hay Kahit nako. nga 10 paibigin ng lalaki, lalo na akong pakialam eh. Ganito lang po Kaya yan. huwag siyang aarte sa akin na Our Lady of Naga. Yun ang ayoko lang. Diba? Ayoko kasi ng mga nagmamalinis. True, yung mga ganong mga moments in time. Ito nakakaloka ha. Di ba, nag-resign si Lenny. Tapos, biglang, itong mga epal, mag-leader na si Lenny ng opposition. Di ba? Bakla. Matagal na siyang leader ng opposition. Ito nga Bakla, may nilabas na article kanina, ang resource person ay si Mon Casiple. Sino yan? Political analyst daw. Okay. Pro-LP na analyst. Anyway, ang sabi daw, pagkatapos daw ng resignation ni Lenny, mahihirapan daw, magiging rough times daw para sa Duterte administration dahil magsosolidify daw ang opposition. Kasi sinabi ko lang sa sarili ko, hindi ba solid yung lagay na yan? Ano ba ilalala niyan? Ano ba isusolid niyan? Bakla, hindi ba rough ride yung huling 5 buwan na to? Ano idadagdag ninyo? Bombings? Hindi. Diba? Wala na eh. Hindi bombings, kudeta. Ang tanong nga Bakla, sino? Class 95 ni Trillanes? Si Trillanes, ano pa nga ba? Bantayan yung mga mamahaling malls, ha? Baka mamaya mag-occupy na naman ng mamahaling malls sa kanang hotel si baka Trillanes. matakot naman sila. Huwag po kayong mag-alala. Kung magkudeta man po, alam na ni Duterte yan. Uunahan na niya yung mga gagong yan. Kasi Bakla, ang nai-imagine, bago dyan, balik tayo dun kasi kailangan sundin natin talking points para hindi tayo mawala. Kasi nag-drift na naman tayo.
So, ang lala mo, doon sa entire press conference, ang sabi parang, may plot na nakawin. Yun ang term bakla, nakawin sa akin ang vice presidency. Gusto daw nilang ipalit si Bongbong. Mga ganon. Mm. Tapos ngayon, natapos yung natapos yung press conference. Ay, hindi mo tabi muna natin si Bongbong. Ito yung paliwanag ni Lenny sa pagkaka-quote-unquote si Sante sa kanya. Sinabi niya, parang for the longest time, kaya rin naman kami ni Daddy D. Kung nagbibiro-biroan kami, kumukontra ako sa kanya, pero maayos na may usapan namin na, ayun, nagbibigay ako ng input ko sa cabinet meeting, chorba-chorba, check-lab. Tapos, nagulat na lang ako na bigla na lang akong sinabihan na wag nang umattend. Parang gano'n yung dating bakla. Na parang this is so sudden, di ba? Mm-mm. So, ang tanong dito, kung siya mismo nga nagsasabi na this is so sudden, then it should have been, itong text message na to, was triggered by something she did very recently. Mm. Di ba? Mm. O, eto na. What did she do recently? Hindi rin ito yung tuhod issue bakla. Kasi hindi, matagal na yung tuhod issue. November 8 pa yun. Mag-isang buwan na eh. Ano raw? Ngayon, ano sa akin, may nag-inform sa akin na isang tiririt. Mm. Ang pangalanan na lang po natin siyang si Tweet de Mesa. Ngayon po, sabi po sa akin ni Tweet de Mesa, yun daw, nung sinabihan daw ni Bongo, si Bato, na i-reinstate si Marcos, CIDG, yung CIDG ng Region 8, yung allegedly pakana ng pagpatay kay Mayor Espinosa. Ito yung version 1 ha. Nakaharap daw si Lenny kay Bongo mismo. Saan? Si Lenny lang ang nakaharap kay Bongo. Noong ano? Habang tatawagan si Bato. Tapos? Okay, ay nag-leak na si Bongo. Kaya nga 'di ba sabi ni Delima, meron daw siyang A1 source. Oo, true. O ayan na ang A1 source. Ayan na nga ang A1 source. O tanong, yung bang mga A1 source niya kunwari sa Bilibid, ano yun? Taga Bilibid ba yun? O yun yung intel na pinag-uusapan sa cabinet meeting na inililik din ni Robredo? I'm sure si Robredo nag-leak. Exactly. O ngayon, kung ang cabinet official mo nagkukwento dun sa opposition party nung mga pinag-uusapan ninyo, pa-attendin mo ba siya sa cabinet meeting? Hindi. Alam mo, ito pa nakakaloka. Di ba nag-ano siya? What's this? Sabi niya, numaten siya ng November 30, anti-Marcos burial sa EDSA. Yung burial, yung rally na yun, meron din siyang Aus Duterte na message. So, Vice President, ha? Meron siya sinabi? Hindi, yung rally na yon. Oo, meron nga. Oh, pero umaten si Robredo. Ng rally na yon. Oo, sa kasi EDSA. hindi man lang pumunta sa stage na parang, wag naman po Aus, di ba? Yung mga ganon. Oo. Ibig sabihin, nandun ka, you're supporting the rally, tapos may Aus Duterte. Anong ibig sabihin nun? Alam mo yung bad-mouthing mo regularly yung boss mo, Mm-mm. tapos gusto mo hindi ka masisante, tanga ka. Oo. Bakla, di ba? Ikaw lang, pasok ka sa eskwelahan, tapos may boss ka na, ay yung professor mo, mumura-murahin mo at ganyan-ganyan. Magtataka ka pa kung magalit sa'yo. Nakakaloka. Tapos, eto na. Dahil magpunta tayo rin sa kay Marcos, sinabi niya na hindi po yung CIDG na Marcos, ito naman ay si BBM. Kaya siya daw nanakawin sa kanya, tapos si BBM daw ang papalit, keme-keme. Ngayon, may ouster plot daw. Tapos ngayon, pagkatapos ng interview, in-interview naman siya sa TV Patrol. Ewan ko TV Patrol, basta si Noli De Castro yung nagtatanong eh. Mm-mm. Tapos, tinanong siya, parang, paano po ba yung ouster plot na yan? Ano po ba ang paliwanag nyo kung paano mangyayari yan? Parang ganon. Mm-hmm. Hindi naman niya masagot. Tapos, ang gamit niyang alibi, kaya hindi niya masagot, ay pending pa daw yung kaso. Ito yung sabi niya kay Noli. Pending pa daw yung kaso, kaya hindi daw tamang pag-usapan. Ha? Echosera si Bakla. Ito yung problema. Echosera si Bakla. Violent reaction ako dyan, ha?
Bakla, it's wrong on 3 levels. Etyosera siya. Diyos ko, dahi. Oh, My God, go. 3 levels, wrong siya on 3 levels. Level 1, di ba sinabi na niya nung mismong press con na kung bakit nagpo-protest si Bongbong Marcos, pinaprotest niya yung mga lugar na nag-zero sila, tapos si Lenny Oo, si Lenny lang ang may boto. correct. Eh, di ba pinag-usapan na niya mismo yung kaso doon? O ano yung nagpe-prevent sa kanya? Napag-usapan din yung kaso sa harap ni Noli. Di ba? So, palusot lang. Pangalawa, di ba, sinabi din, di ba, bilang vice-presidente, medyo semi-established na meron siyang immunity from suit. Correct. At least from contempt. Kasi si Binay, hindi naman hinabol ng administrasyon eh. Di ba? Iwas consti crisis. Mm-mm. So, parang sabi ko, oh, meron ka namang immunity, ano yung kinakatakot mo? At pangatlo, bakla, kung kaso yan, at mag-decide ang Presidential Electoral Tribunal na kailangan tanggalin sa pwesto at iupo si Bongbong. Ayoko po kay Bongbong ha, pero kung ano yung sabi ng batas, yun. O Oo. kung mag-decide ang PET na, Chupileni, enter Bongbong, o paano ninakaw sa'yo yun? Eh, rule of law yun. Oo nga, kasi nga, Under what standards mo masasabi na ninakaw sa'yo? alam mo, nagiging Ano yun? Pinanganak ka na dapat maging vice-presidente. bakla, alam mo, pareho na siya ng taktika ni De Lima. Ano, magtuthrow sila ng hissy fit pag nako-corner na sila. Kita mo si De Lima, di ba? Imbes na sabihin niya na wala siyang relasyon, ang dami-dami niyang eksena. Ito si Lenny, imbes na sabihin niya na okay, mag-imbestiga sila kung kung lumabas diyan na dinaya o di bababa ako, pero kung hindi naman dinaya o tanggapin nila ang katotohanan. Ganyan dapat yan eh. Bakla, kaipokritohan nga eh. Di ba dati binubungangaan nila si Duterte. Ang sabi, parang nangyari na daw kay Duterte, siya na judge, jury, and executioner pagdating doon sa mga drug kembot. Tapos ngayon, si Leila nga eh, nandun sa mismong Senate hearing. Okay, parang nag-judge, jury, executioner na rin siya. Pero babalik ako dito kay Lenny. Babalik ako kay Lenny. Ang sabi niya kay Noli de Castro na huwag daw pag-usapan kasi may kaso, hindi proper. Bakla, before niyang kay Noli, yung press conference niya, nung pagkatanggal sa kanya, girl, pinag-uusapan niya yung kaso. Kaya nga sabi ko, ha? Bakla, hindi sabi nga sa'yo dapat sabihin ni De Lima yung hindi nila nagtutugma-tugma yung mga pinagsasabi nyo. This is fabricated. Dapat sa inyo na sinasabi yan. Kaloka. Ewan ko sa kanila, ewan ko bakla, parang sila nakasinghot ng rugby. Ako ganito ha, hindi ako pro-BBM. Ang sinuportahan ko nung election ay si Robredo. Pero po, ako po ay para sabi nga buti. Ulitin mo para kinakain mo salita mo. Sino sinuportahan ko? Hindi po ako pro BBM. Ang sinuportahan ko po nung last election ay si Robredo. Pero ako po ay para sa demokrasya. Yun lang po yun. Para po ako sa demokrasya. Ako po, sinuportahan ko nung election si Cayetano, hindi si BBM eh. Tapos po, ang second choice ko na si Robredo din eh. Natangso din. Oo, pero marami nagtatanong sa akin, bakit nagbago? Marami pong dahilan. Ang unang-una po talaga naloka ako ay pagkatapos ng eleksyon ay si Robredo po ay pumunta sa dinner na hosted ng mga diplomatic corps dinner at pinag-ano pa nila yung menu. Yung menu, di ba, may Wagyu beef, ganyan. Sabi ko, sobrang sosyal. Tapos naloka kasi ako, bakla, vice president ka lang, ikaw nangunguna? Hindi mo na... Ikaw ang frontline sa diplomatic community. Ikaw? Yung hiya naman kami sa iyo. Di ba? So may umi-eksena. So sabi ko, ay hindi maganda to. This is not a good sign. Kasi, asa na yung Lenny na nagbubuhos na ayaw ng limelight, na ayaw ng ganito? Di ba? Na hindi pumupunta ng red carpet, ng SONA, at nagba-backstairs. Asaan na yun? Biglang nanalo lang, tapos biglang, change. So kakaiba, sabi ko, tapos hanggang habang naloka ako sa result sa Basilan, Maguindanao. Imagine, si Lenny, nasa kanya lahat ng boto, tapos yung ibang candidates, 0.
Kasi yan ang hindi maintindihan ni Robredo eh. Bakla, okay lang na masiro ka sa iba. Ikaw, kung ikaw lang na candidate, pero kung lahat ng candidates ay zero, tapos ikaw lang nasa iyo lahat ng boto sa isang remote village, sa isang probinsya na you've never been to, tapos Magtaka ka na. magtataka ka na, Diba? tapos yung basilan pa, ang voting shaving, dagdag bawas capital. Ito yung talaga ang dayan nangyayari. At saka bakla, ito yung nakakatawa. Kasi bumalik sa kanya yung argumento niya eh. Kasi ganito, di ba ang sabi, nagreklamo ang Bongbong na mayroong mga percent na perfect score si Lenny. Oh. Tapos ngayon, sinabi ni Lenny sa press conference. Sinabi din ni Lenny naman na, ako nga, meron nga din mga precincts na perfect score si Bongbong. Saan yun? So dapat, ewan ko kung saan, basta ang point dito, kung gusto nyo i-recount yung perfect score si ako, i-recount nyo din dapat yung perfect score si Bongbong. Yes, Ganun. ganito lang yan eh. Bakla. Nung panahon ni Subiri, saka ni Pimentel, Coco Pimentel, ganyan din ang naging defense ni Zubiri. May mga precinct siya na dapat bilangin. O ending, sino nag-resign? Subiri. O, di ba? Pagkatapos niyang magdrama-drama rin katulad ni Robredo. Bakla, ito yung problema dyan. Ang unang problema dyan, bakla, ang hinihingi ni Bongbong ay recount. Gets mo? Mm-mm. Recount. Ibig sabihin, bibilangin yung boto, hindi papalitan yung shade. Diba? Gets mo? Kung perfect score siya dyan, o ni-recount yan, kahit dinaya yung balota, recount pa din. Perfect score pa rin si Lenny. Gets mo? Bakit nga ba? Hindi siya matatalo. Pangalawa, assuming na may dayaan nga at mag-insist si may dayaan nga gano'n. Kanina babalik. Sino ba may control ng huling eleksyon? Hindi ba partido niya? Diba? Hindi naman si Bongbong yung may hawak ng mga computer. Ay, nako. Next topic na. Kapagod na yung si Lenny. Nabobobahan ako sa... next L. Puro L ha. Laila, Lenny. Tas L uli ito. Asan nga ba? Loida. Loida Nicolas Lu. Ay? Bibigyan ko kayo ng background kung sino. Kasi buhay pa itong dinosaur na to. Bibigyan ko kayo ng background. Bibigyan ko kayo ng background kung sino to si Loida Nicolas Lewis. Ewan ko napanood niyo po yung ginawa ko pong video. Oy, dali lang, John D. Mark Autentico, umayos ka. Baban kita, gago. Ano sabi? Sabi ba naman, patayin na yan, masama yan, kaya tayo natitira eh. Bawal yung mga grave threats na ganyan. Ay, John D. Yung mga gripuhan na pa, joker lang yun, pero yung patayin yan, mali yan. Okay, tuloy mo. Yung mga patayin, pakamatay muna kayo. Charot. Una kayo, maganon, masama yan. Okay, tuloy mo. Si Loida po, kung napansin nyo, kung kayo po ay nagbabasa ng page ko, meron po ako dyan na nailagay na video, pinapakilala si Loida. Pero may gusto muna akong sagutin dito sa wall ko. Sabi ni Romina Cortez Paras, legit ba yung news na i-deport daw po si Loida sa US ni Trump? Pag nag-disrespect kay PRRD. Romina, fake yung news na yan. Hindi siya pwedeng i-deport. Filipino citizen yan. Juman. Bakit pwede i-deport si Loida at bakit si Trump ang mag-deport? Deport saan? Sa Pilipinas? Bakla, American, dual citizen po si Loida. Filipino-American. Diba? Hindi siya pwedeng ma-deport. Oo, kahit saan hindi siya pwedeng mag-deport. Pwedeng i-cancel yung kanyang American citizenship. Kasi, pwede rin yata yung Filipino, di ba? Hindi, kasi Filipino talaga siya, natural born Filipino si Loida. Hindi mo pwedeng tanggalin yun, pero yung American citizenship, pwede ata yun ang i-cancel or something like that. Anyway, hindi ko alam ang batas sa Amerika. Don't, pagdudahan yung sinabi ko. Ang punto, hindi to i-deport. Kung nasa Pilipinas siya o nasa Amerika, hindi siya pwedeng i-deport o extradite. Pwede extradite. Hindi siya pwedeng i-deport. Okay. Sa anumang kaso, sinabi lang niya mag-resign. Mali po yung ang labanan po natin, yung sinasabi niya mag-resign. Huwag nyo nang dagdagan pa ng kung anik-anik. Anyway, so si Loida po ay isa pong Pilipina po ito na napunta sa US. Ano po to, lawyer? Nagtapos po to sa University of the Philippines. Tapos, nung 1980s po, napangasawa po niya si Reginald Lewis. Si Reginald na may-ari ng... sige, go. Si Reginald Lewis po ang kauna-unahang bilyonaryong Black American. So, mayaman ito. Ano nga pang-aral ng Beatrice? In fairness to Loida, hindi, kasi marami nagsasabi na opportunista si Loida, parang
she just married well. Hindi po necessary yun na true dahil po naging asawa niya si Reginald bago maging bilyonaryo. Saka ano po, ito pong pero mayaman na siya noon. Milyonaryo na si Reginald. May milyonaryo na si Reginald, pero hindi bilyonaryo. So, pwede rin naman tinulungan siya ni Loida na yumaman. So, hindi si Loida ang naman din si natulong. Loida. Pero si Loida po kasi, meron na po itong sariling buhay. Parang siya atang kauna-unahang Pilipina nakapasan ng New York bar exam. So, may leveling naman to si Loida. Hindi na... Kumbaga, titirahin natin, itama lang natin yung tira, ilagay natin sa katotohanan lang. Wag kachipan yung mga gold digger siya. Ay, nako, tigilan nyo yan. Ang pupuntiryahin po natin ay ang kanyang maling politika. Tapos yung mga nagsasabi pa na hindi naman nakatira si Loida sa Pilipinas, wala siyang say. Bakla, marami pong OFWs ang wala sa Pilipinas. So, gusto nyo po ba? Milyong-milyong Pilipino malahimik. Kung babalik sa inyo yan, ingat kayo. Oo, bago kayong manira, siguruhin nyo muna yung pinagsasabi nyo ay tama. Diba? Anong gusto nyo? Lahat ng milyong-milyon, yung mga magulang nyo ata, OFWs. Truth! Kayo mismo OFW. Kayo mismo OFW, tigilan nyo yan. ang pupuntirin natin dito, yung sinasabi niya mag-resign. Itutuloy ko na. Ngayon, nakapangasawa siya. Nung namatay yung asawa niya, siya na nag-take over. So, ang estimated net worth ni Loida ay $600 million. Magkano yan sa peso? Approximately 40 billion pesos. Okay. Ngayon po, si Loida ay isa po siya sa mga director ng US-Philippine Society. Ang US-Philippine Society po ay isa po siyang foreign policy lobbying group na ng mga Pilipino at Amerikano. They would like to influence foreign policy sa Pilipinas at syempre sa Amerika. At yung ties ay pagbutihin. Ngayon po, ang co-chairman po ng US-Philippine Society ay si John Negroponte at si Manny Pangilinan. Kilala niyo naman po si Manny Pangilinan. Si MVP. Alam May-ari niyo. ng 3 PBA team. Yun. Yes. Mahilig sa basketball players. Charot! Siyempre pare, basketball eh. Anyway, wala akong pakialam. Anyway, itong si John Negroponte po, isa po siyang dati po siyang intelligence officer to. Ngayon po, ang mga nakatag po sa pangalan niya is nung 1980s po, siya po ang inassign ni Reagan na maging ambassador, parang basta isa sa mga diplomats na naka-assign sa Honduras. Ngayon po, siya po meron po siyang malaking role na ginampanan sa armed rebellion na ang tawag ay Contra, laban sa mga Sandinistas na nakaupo sa Nicaragua bilang gobyerno. So, kung gusto niyo pong matuto po ng mas malalim tungkol doon, hanapin niyo lang po sa internet, Iran-Contra affair. Ayan. So, tapos may itong last election, si John Negroponte, ang sinuportahan ay si Hillary Clinton. Ngayon po, ang Esquire USA, may naglabas sila ng article, sinasabi nila bakit pinagmamalaki ni Hillary Clinton itong recommendation ni John Negroponte. Bakla, naka-on ba yung electric fan mo? Hindi, inilayo ko na yung mic, sorry. Mainit eh. Kakaloka. Ngayon sabi ni Esquire, bakit daw pinagmamalaki ni Hillary Clinton itong si John Negroponte? Ito nga yung mga pinagagawa niyan. Isa pa pong pinagagawa niyan. Okay, just sorry may nagsabi bakla, si MVP, ito, babasahin ko para sa'yo Si MVP, sabi nung reader baka ako ma-libel dito. Sabi nung reader, si MVP at si Chris Chiu. Ay, hihi. No comment. Charot. Tuloy natin. Sige, next Anyway, di ba, ayan na, si John Negroponte. Tapos si John Negroponte rin po ay US Ambassador sa United Nations bago mag-Iraq War. Siya po yung nag-advocate na payagan ng Security Council na i-invade ang Iraq. O alam niyo naman po nangyari sa Iraq, di ba? Ngayon po, intelligence officer yun si John Negroponte. So experienced destabilizer itong si John Negroponte. At syempre, kakolig niya si Loida Nicholas Lewis na isang financier. At si Loida ay supporter at talagang siguro queen maker ni Robredo na isang waiting widow. So ano ngayon ang ending yan?
People Oh, power. edi, Ano to? people power. Cory 2.0. Mm. Ay, ituloy mo bakla. Kasi may kinukuha lang ako notes. Magkwento ka lang dyan. So, ayan Kasi po, yan po may si Lord, kukwento ako nakarugtong yan. so yan po Tuloy si mo. Lloyda Nicholas Lewis na umeeksena, 'di ba? Sinuporta, can you imagine ha? Kasi dual citizen siya. She gave campaign funds nung tumakbo si Obama. She gave campaign funds nung tumakbo si Mar Rojas saka si Leni Robredo. She gave campaign funds nung tumakbo naman si Hillary Clinton. Hillary Clinton, nagbigay siya ng $10 million. 10 million ba binigay niya? Yeah. Hindi ko alam kung magkano Nakalaki exactly. yun, bakla. Can you 10 imagine? million. Can you imagine yung impluensya ni Lloyda Nicholas Lewis? Alam mo, kailangan repasuhin yung yung dual citizenship law eh. Pero kaya lang bakla, ang problema doon sa kay Lloyda at saka sa US-Philippine Society, ang political connections nila sa Washington ay puro Democrats. Ayun nga. Ang problema po ngayon, ang Washington, pagkatapos itong elections na to, ay magkakaroon ng Republican na President at Republican na Congress. Di ba? At ang nakakaloka, si Trump, ang kanyang foreign policy ay non-interventionist. Pero, Ibig po sabihin ng non-interventionist mga kapitbahay, ay ayaw nilang makialam sa internal affairs ng mga bansa. true. At sige, yun din yung dahilan kung bakit ko sinabi na masama, sabihin man natin masama si Trump para sa Amerika, mabuti si Trump para sa Pilipinas. Ngayon. Yun kaya ko sinabi yun. 'Di ba? So, well, meron pa ring threat, 'di ba? Kasi any moment pwede magbago ang policy. Oh, pero less likely. I mean, kahit bawasan mo lang ng 2% yung chance na bawasan yung dahil kay Trump. Oo, pero kasi iba rin yung dynamics ng US foreign policy. Anyway, pero syempre, medyo makakahinga pa tayo ng mas maluwag kaysa si Hillary ang manalo. Mhm. Yan. Ayan. Tapos po, ang kinakabahan ko kasi ako nung in-endorse ni Negro Ponte si Hillary, pinagmalaki yung endorsement. Oo nga, yun nga. Kasi nag-gush ang lola mo. So imagine mo na lang, si Negro Ponte, tinitingala ni Hillary, tapos sabihin ng Negro Ponte na, tanggalin si Duterte. O, ano At na, may balita diba? ako bakla. May chismis naman. Hindi naman chismis. Intel, na kung si Hillary Clinton daw manalo, si Goldberg daw ay magkakaroon ng mataas na rango sa US State Department. Ay, putang ina, ayan na. Yon. Kaya nga grabe yung placing, di ba nila noon? Feeling nila sila na. Title na sila. Oo. Oh, well. So, yan po si Lewis. So, kaya sinasabi mo ba, na kaya nagmamadali si Lloyda ngayon, kasi si Obama pa. Kasi Kaya pa ba presidente yon? Kasi si Obama pa, wala pa, matatapos ang presidency ni Obama sa pag-inaugurate ni Trump. Kailan ba inauguration? Ang inauguration po ni Trump ay January. Ang eksakto pong is January 20. So expect po mula ngayon hanggang Ay, January. matagal-tagal pa. Oo. So expect po mula ngayon hanggang January 20 ay magkakaroon ng maraming rally protest ang mga Liberal talunan, ang mga talunan, 'di ba? So ganito po, magmatsyag po kayo mga kababayan. Diyan po kayo sa inyong mga barangay, kausapin niyo po yung mga tao, 'di ba? Na wag po silang magpagamit sa mga taong ito para po maibalik po nila ang kanilang mga sarili sa kapangyarihan at para po maipagpatuloy po nila ang malansa, mabaho, masulok at Isipin nyo naman, nakakiririmarim na paghahari at pagrereyna ng Liberal Party na puno ng shabu. so imagine nyo na lang ganito, parang nag-promo ang Cebu Pacific, tapos may piece of air kayo. Tapos unang beses yung sasakay sa aeroplano, excited kayo magbakasyon kahit mahirap ang buhay. Ipunan nyo talaga. Nakabalik yung Liberal Party, nagkaroon din na naglagbala. Di ba? Isipin nyo. Kasi yung mga gusto dyang mabuyo na, bigyan laki na 500, 1,000 para mag-rally. Kaya kita nyo po ha. Hindi sulit. Kaya tingnan nyo po, di ba grabe na naman yung mga balita. Grabe na uli yung twisting ng mga balita. Di ba? Bawat kibot,
Bakla, salita. ibang level na yun, di ba? Ibang level lang ngayon. Kasi nga po, nagmamadali po sila. Ganito po mga kababayan, maging mahinahon. Bakla, ito nga yung PCIJ article na yung nagalit si Cayetano. Jump na tayo dyan. Go. Ipinablish na sa PCIJ, ipinablish pa sa GMA7, at a day later, pinablish pa ng ABS-CBN. Alam niyo po ba itong PCIJ, itong Philippine Center of Investigative Journalism? Ganyan po ang ginawa nila nung kay ERAP. Sila po ang nangunguna sa mga ganyan. Alam naman po natin kung ano nangyari kay ERAP. Bro. Tapos pagkatapos nung kay Erap, tahimik sila. Oo, tahimik sila. Diba? Yung gumulo lang ulit sila, corona na. Diba? Kumbaga, kung ano yung trust ng Liberal Party, yun yung tema nila. Oo. Oh, Ano Wala naman na. talaga sila eh. wala tayo sa PCIJ. Oo. Ano Yes, muna, ba? PCIJ muna. Sorry, bakla kumakain ako ng Goya, yung tig 13 pesos, yung tig 20 pesos na chocolate. Naku ha, nagdududa na ako sa'yo. Panay ang product plugging mo sa kanto. Charot. Hindi bakla, feeling ko talaga nagdadalang tao ako eh. Ha, nagdadalang tao ka? Baka naglilihi talaga ako. Baka delayed na ako, 2 weeks na. Okay, so magtatayo na ako ng buntis for thinking Pinoy. Hindi naman bakla, tiyanak naman ito paglabas. Anyway, balik tayo sa Sinong ama? Sinong ama Ha? si Mocha? Hindi, Immaculate Conception to. Kamukha ni Ike Robredo. Ano to, Immaculate Conception? Hindi siya Immaculate Conception, kundi Holy Conception. Charot! Ay, alam ko na ba't ako nabuntis, bakla? Ano? Di ba last week kinis ako sa pisingin ni Mocha? Yuck! Kinis niya ako. Baka nabuntis ko. Hoy, Byron, panagutan nyo yan. Panagutan mo to, Mocha. Katawan ko lang ang habol mo kasi. Ang tatamis ng mga salita mo, tapos sa dulo, iiwanan mo lang din ako. And you call Akala yourself, mo ba, and you call pag-ibig yourselves na ulam? men? Di ba? And you call yourselves men? Girl, And you call yourselves women? PCIJ na tayo. So yung PCIJ, naglabas ng 4 na article. Ang iniikutan niya, a statement of campaign expenditures ng mga national level politicians. Ngayon, yung 4 na article yun eh. Yung unang article, parang ina-explore kung ano ang ginawa ng mga national level candidates doon sa mga sumobrang contribution. Kasi, nung nilista nila yung mga sobra-sobra, yung excess contributions, si Isko Moreno, yung pogi na dating artista, may excess bakla na 50 million. Bakla, 170 na tanggap niya, ang ginastos niya, 120 lang. So, may sobrang 50 million. Ngayon, nung tinignan ko yung listahan, si Isko lang yung may malala na number, yung nakakaloka na number. Kasi lahat ng iba sa listahan, puro less than 5 million. Actually, less than 4 million eh. Isa lang ang over 4 million dun eh. Si Lenny lang 4.5. Tapos bakla, eto na. So, nilista nila. Sabi ko, para sa isang national level campaign bakla, ang 5 million, patot lang yan. Correct. Hindi siya yung source ng controversy. Kasi malamang, yung 5 million na yun, baka ginawa na lang nilang buffer fund. I mean, kung may sumabrang 5 million si De Lima o si Trillanes, dead man lang sa akin. 5 million lang yun eh. O eto na. Ginawan pa rin nila ng issue kasi pinilit nilang pahabain yung article. Ngayon, ang pinag-zero in na nila, walaan mo kung sino. Si Lenny at si Digong. Heto na. Nung in-interview si Lenny, parang echo, nag-reply ang Lenny Camp. Tapos, nung pagkatapos i-accounting ng PCIJ, ang sobra lang kay Lenny, a little below 500,000 pesos. Na, barya nga lang talaga na. Ngayon, tinanong nila yung Digong Camp, hindi pa daw nag-reply. Although, nag-confirm na daw si Evasco or si, kung sino mang gabinete member yun na assistant ni Duterte, baka si Bongo, not sure, na mag-reply din daw sila. So ngayon, ang pinagmamaktol nila, yung 3.5 million na sumabara ni Duterte. Ngayon, they were parang trying to, parang patunogin na binulsa yun eh. Kasi bakla, they even went as far as checking Duterte's salin na ang net gain lang niya mula sa 2015 to 2016 ay 500,000 lang. Correct. Which is 3 million short ng 3.5 million na sumobra nung election.
Alright, ako, sige nga. O sige, 500,000 nga lang ang inilaki. Hindi ba kayo nagbabasa ng balita? Nung Mayo 20, binalita mismo sa Philippine Star na nag-issue ng cheque ang Duterte Cup, isinole yung mga sobrang contribution. Ay, sandali lang. Nakakaloka. Akala ko kaklase ko yung GP Malyari nung San Beda. Hindi pala kita kaklase. Sorry. Taga UP Manila pala siya. Pasensya, GP Malyari. O, go. Akaloka. Ay, yung sasabi ko, ganun bang kahirap mag-invest? Kasi yung parang sinabi nila, ang dating sa akin, parang may feeling sense of entitlement itong PCIJ. Na kung hindi nag-reply sa kanila yung tao, wala na silang responsibilidad na mag-Google. Mm. Bakla kasi simpleng Google, sinabi nun sinoli eh. Kasi simple, punta ka dun kay Peter Chulabinya, sabi mo, magkano po ba yung sinoli nyo? Yun lang naman eh. Ganong kahirap yun. Diyos ko. So, anong ganap nila sa buhay nila? Gumagawa, kumbaga, ito yung sinasabi ni Bato na term na sinasalsal yung balita. Tangina, nakakaloka yung title. Lumang balita, sasalsalin mo para magkaroon ng bagong balita. Pinahahaba mo lang, pinalalak mo lang istorya. Sinasalsal as in salsal ito talaga to sa ano ha? Sa Bisaya. Sa ano. Kasi reporter ako ng Sunstar Davao dati eh. Sa amin ginagamit yung term na sinasalsal yung balita eh. Sinasalsal kasi di ba ano rin to, masturbate. Hmm. So ang sinabi ni Bato in English, they are masturbating the news para may lumabas. Charot. Oo, in English. Oo, ganun. Okay, go lang. Sinasalsal nga. Tapos, eto na, punta tayo sa susunod na issue. Sinabi na, only 830 people bankrolled the national campaign. Okay. Parang ganon. Ito yung problema. Nasabi nila 830 people lang based solely doon sa mga statement of campaign expenditure. Oo. Na at face value mukhang accurate kasi may statement eh, no? Correct. Kaya lang, what they totally disregarded is the fact that the majority of campaign spending happened before the official campaign period, i.e. before nung time na covered ng ng SOSE. Correct. So, take for example, itong si Mar Rojas. Si Mar Rojas nag-spend ng humigit kumulang 750 million pesos bago nung campaign period on TV, radio, and newspaper ads alone. Paano mo nasabi yan? Ha? Manila Times, binalita. Ay! Bakla, nasa article ko yung sa campaign planes, yung ni-republish ni Rigoberto Tiglao. Ni-republish niya? Oo, sa Manila Times, nung Enero yata yun. Alam mo, may mga mandarambong dito. Ay, hindi, okay lang. Hindi niya kailangan magpaalam sa akin kasi doon sa about page ko, sanabi ko doon na pwede kayo mag-republish ng article sa TP, basta 3 days lang pagkatapos kong i-publish. Okay lang yun. Mm-mm. Nakasulat doon, so walang kasalanan sa akin si Tiglao. Moving on. Mm-hmm. Tapos, nasa ba yung mic? Mahina doon audio ko. Mm-hmm. Tapos natin na, 750 yung inubos ni Rojas sa campaign period. Tapos, nung mismo campaign period, ang inubos ni Rojas, less than mga 400 plus lang. So, sinasabi ko dito, more or less, 60% na campaign expenditures niya, wala talaga sa SOSE. So, how would you say na 830 lang yung nag-fund ng national campaign when the fact of the matter is, more or less 60% ng total election-related expenditures ay hindi covered ng SOSE. Correct. At ang ano ko lang dito yung kanila kay Duterte, di ba sabi nila 13 millionaires funded Duterte at hindi raw yung mga Emilio Aguinaldo. Mga bakla! Di ba nag-post nga ako, oy, binubura yung mga ginagawa nyo. Totoo naman, mga ordinaryong tao nagpagawa ng bowler, nagpagawa ng t-shirt, nagpagawa ng maraming kung ano-ano. That is expenses. Sila nag-funding talaga ng campaign ni Duterte. Hindi ma-accounting kasi hindi tumama, hindi lumapag sa amay nila Duterte yung pinambili nun. Oo. Diba? Kasi, kaya po hindi nyo pwede... estimate bakla. Kasi nagdrama ang PCIJ na yung mga micro-donations, i.e. 10,000 pesos or less, nasa less than 200,000 pesos daw. Hoy! Yung sa SOSE ha. Kaya lang, ang problema po dito, simple estimate lang po kunwari, 1,000 t-shirts per province. Alam mo yung uso dati nung election bakla na nagpiprint ng t-shirt? Yung nagpiprint ng Duterte t-shirt? Yung may mga libreng patatak ng t-shirt?
Oh, kunwari bakla, 200 yung t-shirt kasama yung tinta. Mm. Tapos 1,000 t-shirt ano, per province. May 81 provinces. So, Mhm. more or less bakla, pag binultiply mo 81 times 200 pesos times 1,000 t-shirts per province, 16 million na yon. Mhm. So, ibig sabihin bakla, hindi nila po pwedeng sabihin na maliit lang yung mga maliliit na donation kasi ang mismo ang yung ganong klaseng definition, yung sinasabi nila 830, traditional definition yun. Eh kasi considering na unorthodox yung campaign ni Duterte, dapat magkaroon sila ng konting adjustment sa mga definitions nila. Kasi Mhm. misleading. Mhm. Di ba? Kasi isipin mo lang, sila Maria Ressa, sila yung mga itsosera na yan. Mhm. Ang sabi nila, masyado daw rabid yung mga Duterte supporters. Kasi po, hindi nila naiintindihan kasi emotionally and financially invested tayong lahat sa Duterte campaign. Mhm. Gets mo? We have a stake in it. So Aha. imagine niyo lang, yung inubos yung pera para magpaprint ng tarpaulin. Mhm. Yung sinira yung mga personal relationships para lang ipaglaban si Duterte. Mhm. E di syempre, paglalaban ninyo na mabigyan ng pagkakataon si Duterte na gawing katotohanan yung mga pinangako niya sa inyo at kaya ayaw niya siya matanggal. Correct. Hindi nila naiintindihan yun eh. As opposed naman doon sa campaign ni Rojas, ang simple-simple lang naman nun eh. Punta ka sa lugar, bayad naman lahat ni Rojas, nood ka lang, uwi ka pagkatapos. Correct. At uminom ka ng Pocari. Mga ganun level bakla. So, Hindi yun yung pinagkaiba kasi ng supporter ni Duterte at ni Rojas. Kasi tayong mga naging supporter ni Duterte bakla, kailangan tayo mismo humanap ng paraan para ipangampanya yung kandidato natin. Samantalang sila, kamal-kamal kasi pera nila. Kaya mhm. tayo, pinaghirapan natin yan. Di ba? Mhm. O Ay, yung envelope nga. Yung yung sabi ni white Pepe de envelope Castro. nga, na-resolve na ba yung kaso ng white envelope? Hindi. Oh, Tangin lang yan. hindi nga nagsulat ng article dyan ng PCRG. Mm-mm. Tapos bakla, ito yung pangatlong article ng PCIJ. Pinagkumpara niya yung mga SALN at saka mga SOSE. Mhm. Sinabi doon na inilista nila doon lahat ng mga candidates na gumamit ng personal funds. Mhm. Tapos ngayon, syempre, pag sinabi ng isang candidate na hindi siya gumamit ng personal funds, alam natin na technically hindi totoo yun. Kasi Mhm. kahit isang sakay man lang ng jeep na 8 pesos o isang sakay ng taxi, Mhm. ginamit niya para doon sa kampanya niya, di ba? Mhm. Ay ngayon, ang PCIJ, nakikita mong nag-nitpick. Hinahanapan Mhm. talaga nila ng butas. Kasi bakla, hanggang yung 200,000 lang na inalabas ni Duterte, inilista pa nila doon. Mhm. Eh, ang dapat na mag-i-issue dyan, yung mga tao naglabas siguro ng mahigit 5 milyon o mahigit 10 milyon. Doon Okay. po sa mga nakalista po doon na gumamit ng personal funds, dalawa po yung major. Una, si Manuel Rojas na naglabas ng more or less 18 million pesos at saka si BBM. O ito, sandali. Meron kasi akong natanggap na message. Hmm. Mayroon daw collateral damage sa war on drugs. Okay. Okay, my Oh. schoolmate's brother, who is a very young, was killed and was labeled drug addict. I know the Oh. family very well. They were very friendly and soft-spoken. Even the kid was very good child. I had always Oh. supported Duterte since the beginning, but there is something wrong with their ways. Too much collateral damage. There are really vigilantes and they must be stopped. What have you been fighting for about the innocent children and future of the Philippines is being afflicted? The family of my schoolmate was very law abiding, never hurt anyone. This problem should be solved. I think curfew must be implemented strictly and cooperation of the whole community must be called. Otherwise, the campaign for drugs will end up a failure. I support Duterte but not his campaign for drugs anymore. Not anymore. I was alarmed thinking that my friends and family in the Philippines might be put in danger too. Please hide my identity. Ito po yung nag-email sa akin, nagpadala sa akin ng Hmm. message. Ganito po yan. Hmm. Tingnan niyo po yung nakikisimpatya ako sa nangyari doon sa pamilya ng inyong schoolmate. Ngayon Hmm. po, sa message po, meron pong vigilanting pumatay. Hindi po ito si Duterte. Meron po talaga pumapatay ng mga vigilante noon pa, bago pa umupo si Duterte. Ha? Ngayon, Sige, kung tuloy mo. naalala nyo, si De Lima, bago nag-umpisa yung extrajudicial killing, nagpalabas siya ng Tagalog na Senate statement.
na hindi ito ipinablish internationally. Di ba sinabi niya, yung investigation na yon kasi nga may mga reports na itong mga killings ay hindi kaugnay, kundi isinasabay lang sa war on drugs. So malinaw na may mga killings na ginagawa kasabay ng war on drugs. Hindi po ito dahil sa campaign for drugs. Ngayon po, dahil sa nalagyan ng karatula, yung brother ng schoolmate nyo na drug addict, hindi ibig sabihin ito ay pinatay dahil sa war on drugs. Kasi baka, kung ako kalaban ni Duterte, gusto ko talaga siyang bumagsak asap. Ito talagang gagawin ko. Papatay ako. Tapos yung ikalawa nyo pong Mo? statement, sinabi nyo, curfew must be implemented. Sandali lang po ha, ma'am. Sino po ba ang nagpatigil ng curfew? Di ba? Sino po ba ang nagpatigil ng curfew? Si Duterte ba? Yung abogadong pulpul na maka-liberal party. Putang ina, ang nagpatigil po ng curfew ay yung baklang abogado na nagfi-feeling-feeling na gustong tumakbo sa eleksyon kaya umi-eksena. Di ba siya nagpatanggal ng curfew? O bakit kay kay Duterte na naninisi? Pero totoo lang din. Ito lang po yan, mama. Kung gusto niyo po na hindi niyo na sinusupport yung campaign ng drugs dahil sa collateral damage, bakit, ano po ba ang solusyon? Hayaan na lang sila. Hayaan na lang na magkaroon ng maraming droga. O di ano po ba mas maraming collateral damage? Itong war on drugs? O yung greed? War on wala. O yung greed ng mga nagbibenta ng shabu? At yung greed ng mga politiko na nakikinabang sa bentahan ng shabu? Ilan sa tingin niyo po ang pamilyang nasira, mga anak na nalulong at hindi na nakabalik dahil sa shabu, mga na-rape dahil sa shabu. Ngayon po, dapat po yung nangyari din sa brother nyo ay imbestigahan. Yes, vigilante should be stopped. Pero hindi po mahihinto yan dahil sa papatigilin nyo po si Duterte sa ginagawa ngayong kampanya laban sa droga. Ha? Nag-feedback ka. O nga. Pero hindi po mapapatigil yan pag pinatigil yung campaign against drugs. Matagal na po merong nangyayari ganitong patayan. Time out bakla yung sound mo yung parang may gumaganon. Oo nga eh. Ngayon meron pa ba? Wala na masyado. Wag mo lang masyadong ramdamin yung sinasabi mo. O ayun nga. Pag masyado kang passionate, nag-feedback. O ayun nga po mga kababayan. Okay, kung gusto nyo na, hindi nyo na sinusuportahan yung war on drugs, o di wag nyo suportahan. Pwede naman yan. Pero wag nyo pong ipapahinto yung war on drugs dahil anong alternative? Drew, ito yung sinasabi ko mga readers. Di ba may war on drugs? Hindi siya perfect. May daw collateral damage, kanyan. Ngayon, nabasa ko sa isang Facebook thread, ang sabi, hindi na, meron dong, parang kinikriticize yung war on drugs na merong nakakatulong na something like, the system is not perfect, but it's the only one we've got. Ganun yung sabi. Tapos sabi nung isa nag-comment, well, I don't need a perfect system. I just need a compassionate chemi system. Ano pa gusto? Kasi ganito lang yan eh. Option 1, ituloy itong kung ano may ginagawa ni Duterte na to. Option 2, wala. Wala tayong gawin. O pili kayo kung ano gusto ninyo. Gusto nyo sa 2019, mag-referendum tayo, botohan tayo kung ano gusto nyo. Sandali, kasi sa akin, sinabi nyo po maraming collateral damage kasi nga po, ina-assume nyo na po kagad na yung pinatay ay pinatay dahil bakla hindi galing sa akin yung feedback. Bakit nag-feedback? Galing ba sa akin? Putol yung electric fan. Go. Bakit nyo po kasi ina-assume na collateral damage ito sa war on drugs? Dahil lang po sa karatula? Pwede ko palang patayin kayo at lagyan ko kayo ng pusher. Karatula. Tapos, i-assume na lang na ito'y kagawa ni Duterte. Hindi nyo ba napapansin ang nangyayari? Diba? Para hindi ma-solve yung kaso, lalagyan na lang ng karatula. Bakla, time out. Meron ka bang headset? Meron ba akong headset? Oo, meron. Mag-headset ka nga muna. Ikaw Kasi muna feeling ko sa'yo. Ikaw muna mag-chika dyan.
Ganun lang naman po. Kung sa inyo po ay may palagay kayo na mas magandang solusyon at hindi po ako nagiging sarcastic dito, napaka-honest lang po na statement. Oo. Sandali. Kasi nga ganito ha, ang message sa akin itong nagpadala, gusto raw niya ay magkaroon ng ma-implement ang strictly implemented ang curfew. O, solusyon na po yan ni Duterte. Sino bang nagpatigil ng curfew? O, di ba? Bakit yung sisisihin ito yung solusyon? Curfew, para hindi madama yung mga bata. Pero, sino nagpatanggal ng curfew? Too much kularat. Ay, ako po, ganito yan. Naiintindihan ko yung nangyayari. May mga taong basta wag niyo pong i-assume na collateral damage ito ng war on drugs, itong mga namamatay. There are murders being conducted kasabay nitong war on drugs. Hindi po lahat na makikita niyo siyang patay ay dahil sa war on drugs. Kahit may karatula pa yan. Yun na lang pong isipin ninyo. Yun na pong isipin ninyo ha. Bakit ko lalagyan ng karatula ang isang taong namatay na ito ay pusher ako, kaya ito ay pinatay ng pulis. Bakit kailangan palagyan ito ng karatula? Diba? So ako talaga, well, kung hindi nyo na suportahan si Duterte, go. Saka, ito po, ano bang sa tingin nyo ba si Duterte nagpapatay dyan sa bata? Sino ba? Bakit ano bang mahihita ni Duterte kung pinapatay ang bata? Di ba? Bakit? Sino ba? Hindi baka kaya ka walang audio dahil baka kanina pa yan. Nakalate yan ha. Baka yun ang dahilan kung bakit hindi ako pwedeng mag-headset. Oh. So, ayan nga. Balik na tayo sa kanina. So, ayun nga po. Basta yun lang masasabi ko dyan. Ako ba, wag nyo po kasi ganito pong ginagawa. Gusto po nila na isisin nyo tong lahat kay Duterte. Sino magbe-benefit? Diba? Diyos ko. Ako talaga, duda na ako dyan sa mga karatula nung umpisa pa lang eh. Bakla ganito, kukuha ko na isang headset pa para, kasi namumroblema sila na wala daw ako. So, kuha ko ibang headset. Sorry Diyos ko, technical support. Ayun nga po. Ako, kung ganyan ang nangyari. Ay, girl, sa'yo nang gagalit. Ay, girl. Sandali lang, kukuha lang ako ng headset na iba. Hindi, alam mo kung ano nangyari? I-off mo yung yung sa Facebook. Naka-on yung volume. TP. Ayun, kumukuha pa ng headset. Pero nagfi-feedback ako, grabe. Hello? TP? Hello? Ay, okay na? May feedback pa din? Wala na. Ay, meron pa. Kasi i-off mo yung baka kasi naka-on yung Facebook. Wala na ako ibang device. Naka-mute lahat bakla. Ikaw muna mag-explain. Go. Okay. Ganito po mga readers. Isa din sa mga hinanakit ko sa Duterte administration ay tila hindi sila nag-exert na enough na effort para habulin yung mga vigilante killers. Kaya lang po kasi parang ang countervailing naman na argument doon ay
totoong madaming vigilante killings, 3,000 daw, 'di ba? Parang kasi 'di ba ang death toll ngayon parang 5,800 na, parang ganun daw. Tapos 2,000 daw from legitimate police operations. Tapos yung 3,800 vigilante killings. Kaya lang po, on a per capita basis, mababa po yung 3,800. So, alam niyo po yan, kailangan natin maging police state para maging zero yung vigilante killings. Guess mo bakla? Oo. Di ba ayaw din nila ng police state kasi ayaw nila ng martial law? Putang ina, saan tayo lulugar? Gets mo bakla? So, ganito. Kaya ito yung sinasabi ko. In the absence of any other course of action, wala tayong choice kundi mag-stick sa status quo. Kasi kung ang gusto ninyo, bumalik tayo sa panahon ng LP, mas scary ba yun sa inyo? Kasi masakit man pagpilian bakla eh. Kasi parang si Duterte lang yan nung decision after i-release yung South China Sea verdict. Oo. Yung pinapipili siya between fight for our rights, kumbaga war nga, or talk, which is peace, di ba? Or diplomacy. Masakit man para sa atin na sikmurain yung ego natin bilang bansa. Kailangan natin sikmurain kasi wala tayong ibang choice. Hindi natin kaya makipag-war. Ngayon, kaya ba natin peace lang at hindi war on drugs? Correct. Considering na milyon ang addict sa Pilipinas. Di ba? So, ang hindi kasi benta sa akin bakla, yung idea na we will stop the war on drugs simply because there's collateral damage. So the fact of the matter is, if we're gonna stop this, there's gonna be even more collateral damage, and the victims will not be the pushers, the drug addicts anymore. It's gonna be us. Ang masasabi ko na lang, huwag po nating i-assume na pag may pinatay, collateral damage na ito ng war on drugs. Oo, masyadong madali yan. Masyadong... Hindi nyo ba naisip yan? Diba? Yun ang sinasabi ko, pwede kong patayin kahit sino, lagyan ko ng karatula at hindi na ako maimbestigahan. True. Sabi ko nga, di ba sinabi ko na yan bakla 2 months ago? Sabi ko, ngayon pala pwede ka na maka-get away with murder. Saksakin mo yung karida ng asawa mo, lagyan mo lang ng karatula, hindi ka na matuturo. Alam mo, di ba iniimbestigahan naman nila ito? Ganito pala, di ba, alam mo, narinig sinabi ko bakla? Ano? Pag may kirida yung asawa mo, saksakin mo lang, lagyan mo daw ng... kasi using De Lima's logic di ba? Pag may kirida asawa mo, saksakin mo, lagyan mo ng placard, hindi ka na masisisi, di ba? Oo. Okay, nananawagan po ako sa asawa nung isang congressman sa Quezon City. Kung balak po ninyo patayin yung Bicolana, lagyan niyo po karatula. Kaya nga. Nagets mo? Nagets mo ba? Oo, bakla ka. Joke lang po yun. Tuloy mo. Ikaw na magtuloy. Ano nang next topic? Next topic. Diyos ko, ang evil ko. Binabawi ko po yun. Mali po sabihin yun. Ito na, si Maria Ressa. Tanginang yan. Puro bullshit. Yung ba natututunan niya sa Princeton? Diyos ko. Ang eksena ni Maria Ressa, naggawa siya ng isang quote-unquote documentary video sa BBC, British Broadcasting Corporation, na pina-explain yung magnitude ng troll dam sa Philippines. Mga ganon. Tapos, meron siyang ineksena doon. Clip pa lang hindi pa yung mismo report Ang sabi niya, may 26 daw na fake Facebook accounts, 26 fake Facebook accounts na connected to 900 something thousand Facebook pages or Facebook accounts, whatever. Pages yun bakla. Napanood ko sa video, sinabi niya Facebook pages. No, hindi siya pages. Accounts. I-verify na ulit. Pages yung sinabi niya bakla. Kanina ko lang napanood 1 hour ago. Anyway, so, ang punto dito, explain na dahil daw yung mga fake news sites, yung mga trolls, ay gumagamit ng mas sensational na mga headlines, natatalo daw yung mga mainstream news sites na quote-unquote legit, kunwari, natatalo daw sa engagement. Gets mo? Ngayon bakla, ang problema dyan sa ganyang dahilan, kailangan magbigay siya ng empirical evidence. Kailangan niya magbigay ng ebidensya. Kasi so far, sa mga independent websites, ang alam ko lang na nakakatalo sa mainstream media sites, bakla, ito ay yung mga independent websites, hindi ko sasabi mga Facebook pages, Thinking Pinoy, pag nagpo-post ako ng madalas, at saka Trending News Portal.
wala na. So, sino sinasabi nila nakakatalo sa kanila sa engagement? Tapos, sa mga pro-Duterte or Duterte-aligned pages, ang nakakatalo lang sa mainstream media ay ako, ikaw, si Sas. Aha. Oh, so ngayon, nasa yung troll army natin. Kasi bakla, kung may pera ako para magpondo ng troll army, walang feedback yung kantok natin ngayon. Mas maganda yung mag-iikong headset. Nakakaloka. Bullshit. Alam mo yun, kasi ganito, Maria Ressa, kailangan mo ma-realize na kaya bumagsak ang Rappler, kaya bumagsak ang engagement ng Rappler, puro kasi kayong mga bastos. Kasi kayo yung may kailangan ng simpatiya ng taong bayan, tas kayo pa yung mga nambuburat ng mga readers ninyo. O, paano matutuwa sa inyo readers ninyo? Binabastos nyo ng harapan. Bukod pa sa binabastos nyo ng harapan, yung mga reporters ninyo, ipinopost pa yung mga sablay na comment ng mga reader para lalo silang mapahiya. O paano matutuwa tao sa inyo? Talaga nalayasan kayo. Kahit 3 million likes yan, 3 million likes yan mula sa mga accounts na nagbago na isip. Gets mo? Tanginang yan, nakaka-irita. Nakakaloka. Ewan ko, sige, gawa ka ng papel-papel mo dyan, keme-keme. Ngayon, kahit paano paninira gawin mo dyan sa mga pro-Duterte pages. Kasi sobrang centered sa Duterte, bakla yung tira ni Ressa Kung tirahin mo ng tirahin yan, o the fact of the matter remains na pabagsak ang revenue ninyo. Hanggang kailan mo kayang gawin yan? Ngayon, kung a year from now or 2 years from now, yan pa rin ang drama mo, oras na yata para investigahan ka. Kasi nakukuha mo pa rin na manira ng manira gamit ang sarili mong media outfit nang wala ang kinikita. Sino nagpopondo sa'yo? Diba? Yun lang. Ay, nako. Sorry may itong dugo ko kasi mga hypocrite ang boba. Hindi, sino ba yung troll? Ano ba ibig sabihin ng troll? Yung mga tao na wala ang primary purpose sa pagpo-post o pagko-comment ay para mamuisit. Para mambuisit. Actually, di nga nila dinefine kung ano yung troll Well, so ibig sabihin, ganito lang yan. Ang social media noon ay nagamit para sa revolusyon. Kaya sila inaatake nila ang social media kasi hindi nila hawak. Kaya hindi nila maituloy-tuloy itong mga House Duterte nila. Kasi ganyan ang trend. Pag hindi mo hawak ang social media, hindi magtatagumpay yung mga revolution mo. Arab Spring, di ba? Social media ang naging niyan. Sabi nila, natatawang nga ako kay Boy Subic Anong sabi niya? Sabi ba naman ni Boy Subic, tawag dito, Facebook is undermining democracy, may mga ganong eksena. Sabi ko, democracy is the free exchange of information. Nang dahil sa Facebook, ang karaniwang tao nagkaroon ng boses. Actually, mas naging democratic. Ang diferensya lang, hindi nyo control, kaya kayo naloloka. Mali ba naman namin na dictatorial pala kayo, na patagulang na democratic? Ngayon, hindi na ako makikipagtalo sa inyo kung ano yung tama at mali. Kasi sa totoo lang bakla, ako medyo slightly, papansin mo, hindi na ako masyado nagsusulat ng rebuttal. Kasi kahit paano paliwanag, hindi naman sila nakikinig. Labanan na lang talaga ng numero. Kaya po kung may nakikinig na taga Malacanang dyan, siguraduhin nyo lang na hindi mapapatay si Duterte. Na hindi mapapatay si Duterte o hindi mabobomba Pilipinas. Pero po, pag na-handle nyo yun, kaya na po ng taong bayan na mag-rally kung sakali mang kailanganin. Kasi yun naman kasi ganito bakla, doon sa isa sa mga talking points natin, inilista ko yung strategy ng LP para sa power grab. Di ba? True. Totoo yan. Tatlo yung posibilidad. Tatlo yung nakikita ko. Sabihin mo sa akin kung may iba pa, ha? Una, apat pala. Una, foreign intervention. Pangalawa, massive destabilization plot. Para ma-force si Duterte na mag-martial law, tapos somehow, baka bumagsak ang public support, magkaroon na ng support para sa EDSA. Yung destabilization plot, most probably in the form ng mga bombings. Kasi di ba, medyo nagtataan nga ako kasi a couple of weeks back, di ba, pinaputok yung US Embassy. Hindi pala pinaputok, may bomba lang doon. Tapos, last week yata, may isa na namang bomba na nakita naman sa Manila City Hall. Tapos ngayon, may bomba na naman sa Iligan na may na-injure pa. Diba? So, yun yung pangalawang option, destabilization plot. Yung pangatlong option, patayin si Duterte.
o bombahin si Duterte o lasunin. Basta mamamatay siya. Mm-mm. Okay. Ganito, ang teorya ko bakla, yung kung ako yung LP, kailangan ang best ko na option ay mamatay si Duterte. Kasi hangga't humihinga yung lolo mo, hindi bibitawan siya ng taong bayan in the foreseeable future. Gets mo? Mhm. Pag halimbawa, inoccupy niya yung Malacanang, people power yan. Tapos ang usapan. Mhm. Panalo tayo sa numero, di ba? Mhm. Kasi di ba sinabi mo nga si Bongbong crowd pa lang, tapos na. Kibuloy crowd pa. Mhm. Meron sa Maynila, meron silang mga 2-something million followers. Si Apollo Kibuloy, pro Duterte yun. Tapos ibig sabihin bakla, any ouster plot which does not involve Duterte's death or permanent incapacitation will not work. So Duterte has to be killed if I were LP. Gets mo? Mhm. Paano nila papatay si Duterte bakla? Ano palagay mo? Mhm. Para nasabaw ka na. Hindi, may sinasagot lang ako. Ano uli yung tanong mo? Ulitin mo yung tanong mo. Kasi sinasabi ko nga, pag in-oust nila si Duterte at hindi pa siya permanently incapacitated o patay, ipaglalaban siya ng tao eh. Gets mo? Oo. So, kailangan patayin siya. Tama ba ako o hindi? Parang ganon. Tama siyang sinong tamang patayin? Ano ba yan? Bakla, nasasobrahan ka sa dayan. Gaga. Bakla, hinay-hinay sa pills, hindi yan peanut Gaga. butter. Ang sabi ko, kung magkakaroon ng power grab, kailangan siguraduhin nila na permanently disabled, permanently incapacitated si Duterte or patay si Duterte. Mhm. Para maging effective at finalized yung power grab. Mhm. 'Di ba? Kasi pag hindi finalized yung power grab, pag buhay pa si Duterte, nakapagmura pa, ibabalik siya ng taong bayan eh. Gets mo? Ang masaklap naman din, pag halimbawa, pinatay si Duterte, tapos feeling nila, wala, hindi na siya babalik. Ano yung assurance na yung taong bayan hindi magluklok ng acceptable nila na replacement kay Duterte? Hay nako, Diba? ang replacement kasi nila ay Cory 2.0. So parang, sobrang hirap nga ng kalagayan ng LP bakla eh. Kasi, halimbawa, mapatay man nila si Duterte, sino ipapalit? Mamaya maging presidente pa si Bato, si Inday Sara, si Cayetano, si Bongbong Marcos. Parang bakla, hindi ko ma-imagine yung senaryo na gugustuhin ng tao na si Lenny umupo. Diba? Mhm. Kasi kung umupo si Lenny, bakla riot yan. Pag si Lenny ang umupo, meron ba siyang kakayanan na huwag maging puppet ng Liberal Party? Yun nga eh. Diba? 'Di ba? Kung si Lenny, Pagpasensyahan nyo na po kasi nag-iisip po ako mag-isa dito kaya nawawala, nadadala ako. gaga. Sige, tuloy mo Ito po po. kasi yan. So, hindi mauupo si Lenny kung walang coup. Kung hindi babaliktad ang AFP. Oo. Ngayon, pag bumaliktad ang AFP, kailangan po, meron silang may bibigay ka sa kanila. Ganyan yan. So, pag naupo si Lenny, she will spend her time buying the support of the military. Ito nga bakla yung catch. Mapapansin po ninyo, nung huling mga buwan, walang ginawa si Duterte kundi mag-ikot sa mga military camp. Feeling ko twofold yung reason nun. Una, para makuha niya yung loyalty ng military. Yun yung una. Pangalawa, di ba lagi niyang sinasabi, this problem might outlive me. Mhm. Diba? This problem might outlive me. So, whatever happens to me, kayo na bahala dito sa listahan na to. Guess mo bakla? Ang nakikita ko interpretation dyan, kasi sinabi niya, it might outlive me, hindi sinasabing, it might outlive my term. Mhm. Gets? Totoo yan, Hindi sinabi totoo yun. yan. Bilang abogado si Duterte, alam niya sinasabi niyang mga salita. Correct. So, ibig sabihin na, if it might outlive me, I might die within my term. So, parang sinasuggest ni Duterte, subtly, sa mga military ay, kung mapapatay ako, ngayong term ko na to, mag-military junta kayo, mag-take over kayo ng government. Kasi bakla, ang sinasabi mo sa akin, pag nagkaroon sila ng power grab at kailangan ni Lenny ang loyalty ng military, kailangan bumaliktad sa kanila. Kaya lang, ang military, una, may basbas sila kay Duterte. Pangalawa, bakit ako susuporta? Papat ako magiging aso pa ng Liberal Party? Pwede ako na mismo yung gobyerno. Mm. Guess mo bakla?
kung ako si Bisaya, si yung chief o si ano man, kung sino man yan, ang chief of staff, ba't ako maging aso pa ng Liberal Party? O edi mag-ano na ako, mag-Thailand ako, parang si Chano Cha, di ba? Ay, nako. Ay, nako. Basta, ang nakakaloka lang is, ano bang endgame nila? Ito nga ang teorya ko bakla, isang sa endgame. Yung plano nila, yan pa din eh. Yung may iprintang woman, ganyan, ganun-ganon. Kaya lang ang problema, nakamit sila ng sobrang daming setbacks. Una, nanalo si Trump. Pangalawa, si Lloyd and Nicholas Lewis, enemy number one ng China, at naging close tayo sa China ngayon. Ang dami nila naging setback, kaya lang, in the absence of any other alternative, kailangan pa nila ituloy yung plano. Kasi wala na silang choice. Kasi daw, di ba, ang unang problema nila, pag na-swear in si Obama sa January 20, ang pangalawang problema nila, pag sakaling manalo si Bongbong dun sa protest, pangatlong problema nila, yung makontrol na ni Duterte ang Supreme Court. Ay, nako. Ang dami nilang problema, so nagmamadali talaga ang feeling ko. So feeling mo talaga, itong mga tao, ayaw nilang malaman ng mga tao ang katarantaduhan kanilang ginawa. Diba? Mhm. Yun ang teorya ko. Sabihin na iba, conspiracy theory. Kaya lang, in the absence of any other better explanation, yun na siguro. Wala akong ibang maisip, todo na yun. Ay, nako. Alam mo, ganito kasi yan, kababayan. Magtanong, di ba, ang rallying point kasi nila, itong EG case, dahil sa war on drugs. Kailangan nating magnilay bilang nation. Bakit ba tayo dumating sa ganitong punto na kailangan na nating magpatayan para mahinto ang shabu? Magtanong, ano bang sagot dyan? Hindi ko rin alam. Di ba, kung ba tayo umabot sa puntong ganito, kapabayaan ng partido nila yun. Di ba, anong nangyari? Di ba? Di ba? Ay, nakakalungkot ang buhay. Nalulungkot ako para sa bansa natin, kaya lang, wala tayong choice eh. Di ba, ano ba? Wala. Diyos ko. Ikaw, ano palagay mo? Paliwanag mo nga sa akin. Nahihirapan akong nasabaw ako ng konti. Ano sa palagay ko? Dahil po marami pong tao na nakikinabang sa shabu. True. At itong mga nakikinabang sa shabu, kayo po ang may dahilan kung bakit umabot sa ganito ang patayan. Ito ha, Lenny Robredo. Ako, supporter mo ako nun, pero nakakaloka ka. Meron ka bang bill na pinasa para magtayo ng rehabilitation center nung ikaw ay congresswoman? Oo. Di ba, ang solusyon lang naman para itong mga drug addict ay hindi mamatay sa kalsada dahil sa kapabayaan nila o dahil nabaliw sila at nakipaghabulan sa mga pulis at napatay sila, ay ilagay sila sa rehabilitation center na kung saan sila ay safe, ay nakakapag-recover, at natututo na mabuhay at ma-reintegrate muli sa society. Pero, ilang ang rehabilitations na napatayo before umupo si Duterte? Wala eh. Yung Diba? wala kamatayang bikutan lang na nandun na since the beginning of time. Ay, kalungkot ang bansa natin. Diba? So, yun lang yun. Tuloy-tuloy ka ba rin sasalita o may dead air talaga? Hindi, syempre dumidigay din ako kasi nakakaloka ang sitwasyon. Oo nga, oo man. Diba? Next topic. Next topic. Kasi kasi ang problema sa kanila, ang dami-dami nilang gustong mangyari. Hindi naman nila sinasabi kung paano gagawin. Kung pwede ba namang sila magdikta tapos tayo hahanap ng paraan? Gago ba sila? I think na-discuss na natin yung PCIJ, New York Times, saka yung BBC. Ano na tayo? Doon tayo sa Peter Lim. Peter Lim. Last one na lang, Peter Lim at Jaguar. Peter Lim, Jaguar, saka Duterte support doon sa Marcos. Di ba sila may email sa'yo bakla? Ganun ba? Na ano? Yung sinabi mo na may nagtanong sa'yo tungkol dun sa ito ha, may nag-message sa akin, bakit daw mahirap, patay na lang, pero pag mayaman, katulad ni Peter Lim, nakakausap pa ang presidente, nakakaalis pa ng bansa. I-explain ko lang po hindi po dahil sa mahirap sila pinatay. Pinatay po sila dahil po mga nanlaban. Ngayon po, kung hindi nyo po tinatanggap yung narrative na yan, bakit po hindi po
ay iniimbestigahan mo nga po, di ba? At napanood niyo po yung Senate hearing, di ba may mga polis na kinasuhan? Mm. Oh. Ngayon po, ito si Peter Lim, marami po kasing Peter Lim sa bansa. Nung pumunta kay Duterte, hindi naman po nila alam na ito yung Peter Lim na Peter Lim. Diba? Kung napanood nyo rin yung Senate hearing, sinabi ni Bato, nung sinabi na yung picture na kasama niya na nagninong sa isang kasal ay yung Peter Lim nga na droga, sinabi niya kay Bato, mag-case build up na. Nagalit, di ba si Duterte? Mag-case build up na. Yun ang sinabi ni Bato. Mm. Ngayon, si Jaguar po, na isang malaking pusher, ay napatay. Mm. So, bakit yung sinasabing mahirap? Pinatay So, po yun. So, ang sinasabi ni Sas, yung meron kasi mga kampo na nagsasabi na pag makapangyarihan ka pala, hindi ka namamatay agad. Pero pag mahirap ka, pinapatay ka na lang. Eh, di ba nga namatay si Jaguar? O namatay din yung Onekta ba yun? Odikta? Sa Ilocos, sa Iloilo. O namatay din si ano. So, sinasabi ko po dito, kailangan po, bago kayo mag-claim ng gano'n, kailangan may ebidensya. Kasi po, kung sasabi ko nga dito, kung gusto kong mag-power grab, kailangan sirain ko yung imahe ng gobyerno. Kung ako yung Liberal Party halimbawa, o ako yung kung anong opposition party, talagang mag-hire ako ng vigilantes para mamaril ng mga tao sa palengke. Para maituro kay Duterte. Gets mo? So parang, ulit-ulit na lang. Tagal-tagal naman. Magbasa nga kayo ng mga back issues ng Thinking Pinoy para hindi ulit-ulit yung tanong. Sandali, ito po si Jaguar ay pinatay po ito several days after na gusto po niyang sumuko kay Duterte. Hindi pa presidente si Duterte nito. Oo. At saka nga pala, bakla nanonood si Mocha ngayon. Hello, Mocha! At saka nanonood rin si Kasi di ba yung pinabasa mo yung live feed, nakalito yung mga friends watching now. So nanonood si Mocha, yung isa kong pinsan, at saka si Attorney Trixie. Hi, Attorney Trixie. Medyo late na po kayo. Wala na po kami energy. Sinong nanonood? Si Attorney Trixie? At saka si Mocha. Nakakaloka. Ito na yung last yung Duterte's police support kay Marcos. Ayun, oo. Ikaw nga paliwanag mo yan. Ganito po kasi yan. Ganito pong sequence of events. Diba si Marcos, iniimbestigahan. Tapos, sabi ni Duterte, pinatalaga muna si Marcos doon kasi gusto niyang makita yung movement, dinomonitor yung movement. 'Di ba? Ngayon po, napatay ngayon si Espinosa ni Marcos. Ngayon, 'di ba nagkaroon ng Senate hearing? Ngayon sabi ni Duterte, 'di ba, pag uwi niya ng Thailand, naniniwala siya sa version ng police. Kasi po ang tawag po diyan ay presumption of regularity. Pag kayo po ay pinuno ng isang ang assumption nyo muna ay tama yung version ng police. Kasi nga, it's a operation, di ba? Ngayon po, lumabas ngayon, sabi ng NBI, murder. Di ba? Sabi ni Duterte, okay, kung murder, sige, go, mag-file kayo ng kaso. Pero para sa kanya, kung siya, iba-iba po kasing layer yung sinabi niya eh. Una kasi, dinikit niya kasi doon sa utos niya sa war on drugs. Na dahil utos ko, siya dapat ang sisihin. Diba? So, he will stand behind it. Ngayon, kung pero nilinaw niya na hindi siya mag-obstruct ng justice. Diba? Ngayon, hindi ako mag-obstruct. Hindi siya mag-obstruct ng justice at kung may kaso, hindi siya mag-i-interfere. Pero para sa kanya, siya ang may kasalanan ng lahat kasi nga siya ang nag-utos ng war on drugs. Hindi po niya sinabi na siya po ang nag-utos kay Marcos na patayin si Espinosa na pinapalabas po ni Dilima at ni Trillanes. At saka, sinasabi ko dito, dali lang, off-topic lang tayo ng mabilis. Total nakikinig si Mocha. Alam mo, Mocha, kung straight ako, niligawan na talaga kita. Ano sinasabi niya? Hindi. Pero, ang point dito, gustong-gusto talaga, I like you as a person. Kaya lang bakla, yung huli mong pinost, hindi ako masyadong agree. Yung sinabi mo na yung kay Duterte bakla, yung sinabi niya na yung pag hindi, parang yung traitor kay Duterte or something, traitor sa bayan. Parang ang feeling ko lang mo may alam ko na may pinaghuhugutan mo. Kaya lang, ang sinasabi ko dito, parang mas masyadong ganun. I-frame natin yung issue na ipaglaban natin ang kagustuhan ng taong bayan. Ipaglaban natin hindi ipaglaban natin ang demokrasya. Ayun.
paglaban natin demokrasya, nagkataon lang na ang paglaban kay demokrasya, equivalent ngayon sa paglaban sa pagstay ni Duterte sa pwesto. Pero kasi, ang kailangan natin iwasan ngayon, magmukha tayo na masyadong sunod-sunuran. Gets mo? Kasi pinapanood tayo ng mundo ngayon eh. Correct. Pag nagmukha tayo na naging personality cult itong si Duterte, magmumukha talaga tayong billions. Ayaw natin yun. Kaya kailangan po, pati po sa mga readers po, itigil po natin, kasi ito yung sinasabi ko rin sa PCOO bakla eh. Huwag natin gamitin yung hashtag na defend Duterte. Gamitin natin defend democracy. Kasi demokrasya naman Kasi talaga ang pinaglalaban natin dito. Tama. Defend the popular will. Defend the will of the people. Di ba? Kaya huwag po natin necessarily defend Duterte. Defend the will of the people. Ganun po dapat. Diyos ko, ito pala may last comment lang ako dun sa proposed crimes to be punished by death. Naluloka ako. Meron mga kasama dito. Carnapping, bakla! Kasama carnapping, tapos criminal liability for planting of evidence. Ha? Penalty? Todo na. Tapos yung cultivation of plants classified as dangerous drugs. Ha? Diyos ko. Repasuhin nyo to. Dapat yung talagang heinous lang talaga. Heinous crimes. Diyos ko dahil. Heinous lang. Huwag yung mga ganong ka-etchusan lang na crime. Naku, sa akin lang kasi wala akong pakialam din sa death penalty na yan personally eh. Kaya lang, ang hinahanap ko din dito, yung minimal na backlash mula sa mga kapitbahay nating bansa. Kasi parang grabe na yung. Ayoko matag tayo na Saudi Arabia 2.0. Ayoko ng ganon. Oo. Ayun nga, naloka ako dun sa post ni Mocha na sana kasama ang pangangulo niya at pagpatol sa may asawa. Madam Mocha, wag ganyan. Mahal ka namin, Mocha, promise. Pero pwede yan. Bakla mauubos ang 1/3 ng Pilipinas. Kasama na yata ako. Oo, nakakaloka. Wag ganyan. Ano ba? Wag. Ayun. So, Ang galit po natin kay Dilima ay hindi kailangang, 'di ba? Wag namang dahil naggalit ka kay Dilima eh. Oo, hindi. Sa akin naman, maganda naman yung nagkakausap tayo ng ganito. Wala naman tayong bastusan eh. Promise mo, may kakaiba akong pag-ibig para sa'yo. Hindi, ang maganda kasi sa atin, tayo nagaganituhan. Pero yung kabila, hindi naman sila nagaganituhan. Sila ang sila ang hindi nagko-correct sa isa't isa. True. Parang kung ano lang yung basta makabanat na lang. Hanggang yun nga, i-extend na sila ng decente daw sila. Tapos meron sila mga karatula, nakasulat, fuck you. Uy, decente ba yun? Kaya nga, so, I think kailangan kayo magnilay-nilay. Kasi kami dito, nagbebenggahan kami ha. Kami dalawa nga ni Thinking Pinoy, nagbebenggahan kami na, ano ba yung post mo, di ba? May mga ganyan. Pero kayo, narinig ba namin kayo? Oo. Parang kinriticize nyo ba yung sarili ng tao? Diyos ko dahi, bahala na kayo sa buhay ninyo. Bahala na kayo. Basta pagka naglitawan kayo sa EDSA, good luck na lang kasi mas marami kami. Try nyo kami sa gasaan. Ganito po, last ano ko ni Mocha. Ano yan? Gusto kami ni Mocha na makalawa. Anong sabi? Sabi namin, parang, paano ba pag nag-people power sino magiging parang MC, Sabi ko, feeling ko magiging MC ka Mocha, no? Tapos parang feeling ko siguro pag pagod si Mocha, mag-MC din ako. Tapos paano pag halimbawa, kudeta ito, tapos mag-human barricade tayo sa Malacanang. Tapos para hindi makadaan yung mga tangke. Sabi ko, paano yun? Para tayo magiging Tiananmen bakla, yung sagasaan tayo ng tangke. Sabi ko, Mocha, handa ka na magpasagasa ng tangke. Sabi niya sa akin, ikaw ba, handa ka na ba? Sabi ko, papasagasa ako sa tangke. Tapos sabi ni Mocha sa akin, hindi ba pwedeng barilin na lang ako para hindi masakit? Sabi ko, pagka ako sinagasaan tayo ng tangke, wala nang burol yun, cremate agad. Hindi, kasi pag sinagasaan ka ng tangke, pangit. Bakla, para kang century tuna pag labas mo nun, di ba? Pero at least pagka binaril ka, 555 sardines lang. Hindi, ganito po ko lang po. May last statement ako sa war on drugs kasi dito nag-uumpisa yan. Ganito po, kung gusto niyo po matapos ang war on drugs, kailangan pong tapusin ang shabu trade. Ngayon po, kung gusto niyo matapos ang shabu trade, yung mga kamag-anak niyo po na addict, papuntahin niyo na po yan ng rehab. Kasi hanggang yung mga addict po ay nasa labas, mga shabu addict, bibili at bibili po yan ng shabu. Sila po ang nagpo-fuel ng shabu trade.
So kung Kung gusto ako nyo, po sa inyo, pag may kilala po kayong kamag-anak na addict o pusher, isuplong nyo na po agad. ilagay Huwag nyo nyo na na pong hintayin na magkaroon pa ng madugong konfrontasyon. ilagay nyo na po yan Kasi po, sa rehab. Kasi po, kung hindi po yan mapatay ng pulis, baka makapatay po yan ng ibang tao. opo, at dadagdag na naman ang death toll. At natutuwa na naman ang mga putang ng Liberal Party na yun. Ganyan po, kung gusto nyo po mahinto ang war on drugs, ihinto po. Ganito po yan. Di ba gusto nila na mahinto, ang isa sa mga suggestion ay mga i-decriminalize na ibang mga substances, which I agree. Katulad ng katulad ng marijuana kasi shabu lang talaga ang ay Diyos ko. Yan talagang pinakamalala yung shabu. Mm-mm. Kasi talagang may kamamatay. Kung gusto niyo po yung mga politiko, meron na bang nag-file na seryoso puspusan seryoso na i-decriminalize halimbawa ang marijuana. Kasi nga, 'di ba, pwede ka ng medical cannabis. So pwede mong i-transform yung marijuana na maging isang medical, kasama siya sa medical industry, 'di ba? Magkakaroon ka, i-manufacture mo, pa-process mo 'yan para maging ilabas yung substance na marijuana na pwedeng makagamot. Sa akin bakla ganito, simple lang eh. Kung gusto ng Liberal Party halimbawa o ng mga makaliberal na i-decriminalize, o edi mag-effort sila sa Kongreso. Kasi po, ang pinasabi ko dito mga readers, ang trabaho po ng ehekutibo ay ipatupad ang batas. At ang kasalukuyan pong batas ay nagsasabi na bawal lahat yon. Alam mo, si Duterte kasi pinapalo lang niya ang nasa batas. Kasi di ba kita mo, kasi kita mo itong yung age of criminal liability. Di ba ayaw niya yan? Pero nagpatayo siya 'di ba ng parang 'di ba requirement ng batas kailangan magpatayo ng parang sa mga youth offenders. Okay, parang mga juvie na Nagpatayo siya na sa Davao. centers. Nagpatayo siya sa Davao kahit hindi niya gusto yung batas. So, baguhin niyo po yung batas. So, kayo nagsasabi sa baguhin niyo po ang batas. At total naman po Liberal Party ang may hawak ng Senado ngayon. Ganito lang po yan Ganito po yan. Hindi po may hinto ang patayan kung mawala ang war on drugs. May hinto po ang patayan. Rape, nakawan, mga brutal na heinous crimes kung mahinto ang shabu trade. May hinto po ang shabu trade kapag wala nang bumibili. May bumibili kasi may mga addict na sa shabu. Ngayon yung mga addict sa shabu, ilagay na yan sa rehab. Iba na palagay mo? Akin okay lang yung legalization ng mga downers Gets mo? Ako ang downers kasi hindi ka makakagawa ng krimen. Hindi ka makakapatay at least, di ba? Oo, nanlalata ka ang ayoko lang po i-legalize yung mga pang-hyper, yung mga shabu, yung bath salts, yung ecstasy, yung mga ganon. Hindi naman upper ang ecstasy, Ay, di ba? Basta yung mga pang-rave party na yung parang semi-bangingi ka na yung umiitig yung puso mo, parang ganun level. Ay, kasi yung may halo na, yung sa ecstasy kasi, di ba yan dati, siya, meron yung gamit sa, hindi siya upper. Shabu kasi yung talagang upper na walang tulugan. Basta ganun po yung mga upper, wag na lang. Yung mga downer sa akin, I can tolerate that. Kasi kung mag-OD man kayo, sarili nyo lang na may papatayin ninyo. Ayoko lang po, yung mag-OD kayo, bukod sa sarili nyo papatayin nyo, pati kapitbahay nyo rin, bad yun. Oo. Yun lang naman. Kaya lang po, we cannot make Duterte do something that the law does not allow. It's very clear right now na given in Dangerous Drugs Act, bawal po lahat yan. Kaya don't blame him for doing his job. If you want him to do something that you want him to do, ask Congress to change the law. Ngayon po, LP basically ang may-ari ng Senado. Ba't hindi nag-effort sa Senado ngayon? Ba't hindi nag-effort ang Liberal Party? Mas busy pa sila na mag-enact ng law against online trolls. Ay talaga, nagkakamatayan, nag-iiyang kayo extrajudicial killing. Di ba aminin nyo bakit walang Senate hearing on decriminalizing certain substances? Oo, dahil ang nakikita ko bakla, hindi naman talaga yan ang pinaglalaban nila kundi para maibalik sa kapangyarihan yung Liberal Party. Alam mo kung bakit hindi nila gustong i-decriminalize. So, wala silang puspusan. Kasi pag na-decriminalize yan, wala nang kita. Kasi regulated na ng gobyerno. may taxes na. Di ba ganun yung nangyari sa Colorado at saka sa San Francisco, bakla? Dati nung araw daw, pag bibili ka ng chonky sa downtown San Francisco, sa Mission District, sobrang mahal. Pero nung na-decriminalize na, hindi legalize decriminalize pa lang nung nandun ako
nagmura. Tapos, na-regulate. Oo, kasi, yan na kasi, bakit wala ba nagpapa-Senate hearing or Congress hearing decriminalizing certain substances? Bakit ito si Leni Robredo hindi siya magpatawag ng ganyan? 'Di ba? Kung concern Oo. talaga siya, 'di ba? Yan ang isa sa mga solusyon na para mahinto na may mga ibang substances lang yung bawal para alam mo yun, hindi rin burden sa enforcement sa mga pulis. Isa lang yung tututukan nila. Ito lang, yung shabu or other types of substances. Pero dalawa lang naman kasi ang major na ginagamit sa Pilipinas shabu and marijuana. Yung marijuana nga 5% lang ata Marami talaga shabu, mga 90%, ganyan. Tapos, Shabu ang problema talaga. Dami. so kung gusto nyo na yung mga marijuana cases ay hindi madamay, o hindi decriminalize. Pero wala kasing Senate hearing na i-decriminalize yan. Nagkaroon pa nga ng Senate hearing, sabi nga ni Tinky Pinoy, para matigil ang mga online trolls. Ano ba yan? Oo, Diyos ko, Maria Reza, ang problema mo, puro mga pang first world. Ang Parang nagkamali ka yata ng lupa na pinagtrabaho. Ang problema ni Maria Reza, Rappler problems. Imagine, Rappler problems, bakla, yun yung ini-eksena niya online trolls, curtailment ng freedom of speech yan Diba? Ewan kung ano yung term sa Pilipinas no, pero diba sa States ang tawag dyan, totally contrary to the First Amendment. Oo. Feeling ko nga prior restraint pa yung peg niyan Prior restraint. Diba? Feeling ko nga, di ba, sabi yung mga school, pag kausapin, para social media, alam mo, feeling ko baka may nagbibigay... Lilinawin ko lang sa mga readers, ang ibig sabihin po ng prior restraint, itama mo ako, Atty. Trixie, kung mali na kinakabahan ako nanonood ka. Sige ito. Ang prior restraint po, yun po yung parang isang action na nagpiprevent sa pag-exercise ng freedom of speech. Kasi po, ang habol daw ng Constitution ay kung sakaling mag-violate man kayo ng law using freedom of speech, dapat po, ang ihahabulin kayo for something that you did and not something that you plan to do. Gets mo bakla? Oo. So, yung prior restraint, parang wala ka pang ginagawa, pinipigilan ka na agad. Mali yun. So, ang sinasabi po dito, yung gusto ni Risa Ontiveros na online troll Kembular na yan, parang nililimitahan tuloy tayo, ina-abridge ang freedom of speech. Mali yun. Wow. O, sandali ito. Ayun. Siguro mga last topic na natin, ito yung kay Cayetano, yung... Ayun. Ano nga ito? Yung nasa... 71 million. Oo, 71 ba? 72? O kung magkano man. Basta gano'n, 70 million. Oo, yun. Nakakaloka, di ba? Sabi nila saan daw nang galing yon. Kasi doon sa report, hindi in-explain ng PCIJ kung paano nangyari yon. Malinaw naman po kasi doon sa source at sa explanation ni Cayetano na marami pong nakuhang campaign contribution si Alan Peter Cayetano. Ngayon po, yun po siyempre, doon sa contribution na yon, meron doon parte na para sa mga TV commercials. Ngayon, alam niya na underfunded si Duterte dahil ayaw nga ni Duterte tumanggap from big businesses di ba? So, ang ginawa niya, imbis na walang commercial si Duterte, sinama din niya sa commercial si Duterte. Actually din, given yung naging trend nung huling kampanya, hindi naman talaga kailangan ng Duterte ng commercial Kasi nga, yung mga tao na yung parang ito talaga yung viral talaga, di ba? Word of mouth. Word of mouth. Kaya po sinasabi ko dito, kung i-argue ng PCIJ, na beholden si Duterte kay Alan Peter Cayetano dahil sa 71 million na contribution ko, nagkakamali po sila. Kasi po, kahit ako po, binoto ko si Cayetano, at gusto ko si Cayetano, matinong tao yan Kaya lang po, tutuhanan lang, real talk lang po, mas kailangan ni Cayetano si Duterte kaysa the other way around. As evidence po nung panahon na yung may mga lumabas na chismis na ang gusto manalo ni Duterte si Bongbong. Tapos nilinaw niya na si Cayetano is my running mate. Guess mo bakla? Ganon kalakas yung star power ni Duterte. So nung lumitaw po si Duterte sa mga commercial ni Cayetano, it did not really help Duterte kasi he doesn't need the help anymore. Duterte was in fact actually helping Alan Peter. Gets mo? So if you're gonna argue na utang na loob ni Duterte yun, mali yun. Alam mo yun? X. Ito nakakaloka, may bagong issue. Ang FB account daw ni Manny Mogato, yung journalist, ay nahack. Tapos ang nakalagay, ay I love Mocha Uson. Tapos nilagyan ng tunay na pagbabago na
na profile picture. I'm sure, Diyos ko. Bakla, kung dissenting journalist si Mugato, maglalagay yan ng two-step verification. O ano ibig sabihin, pati cellphone niya nanakaw. Si Mocha may handle may connection sa Globe at saka sa Smart. Ay, hindi naman na-hack. Malamang dyan. Pinuntahan ko yung yung FB account ni Manny Mogato, wala namang hack. Sino ba to? Ay, bakla, nagpapa-under lang yan, planted evidence. Kaya nga minsan nga, yung nabasa ko yung planted evidence ko, no, ilalagay death penalty, carry na rin sa akin, pwede na. Reuters reporter Manny Mogato account has been hacked. Pa-under lang yan. Slow News Day, gumawa ng bagong balita. Wala naman O ito si Inday pala nagsabi. Ewan ko sa mga yan. Paano na-hack? And pagpunta ko, hindi naman Echosera. Ay nako, bumagawa lang to ng issue. Gumagawa lang yan. Mag-play victim rin. Oo. Ay nako, isa lang yan. Kung gusto niyo talaga malaman kung na-hack, edi sulatan yung Facebook, tapos sabihin kung sinong nag-hack. Oo. Ang hina naman ng mga journalist. Ang hina naman ng mga journalist. Tangina. Ako nga, hindi ako na-hack. Kayo pa. Sabi niyo, mas mainam kayo sa amin. Tanginang yan. Kayo na matalinong bobo. Paano kayo ma-hack? Diyos ko. Ay nako, sumasakay lang kayo sa issue. Anyway, ginamit pa talaga si Mocha. Ito, Inday. Sinabihan kita dati ng masakit na sinabi ko ikaw ang goddess of all prim and proper. Binabawi ko na yon. Peace na po tayo, Ma'am Inday Espina Barona. Pero, kung ang drama po ng mga journalists ngayon, kasi na-hack sila at gano'n, matuto po kayo ng two-step verification. Meron pong na-inventong gano'n para hindi kayo madaling ma-hack. Kasi po, bago po kayo magreklamo na kasalanan ng iba, tignan nyo muna kung ginawa nyo yung due diligence. Diba? Kung gusto nyo talaga na hindi ma-hack, mag-two-step kayo. Kung hindi ko nag-two-step kayo at na-hack pa rin kayo, tsaka kayo manisi. Hindi yung basta makaturo lang. Mamaya, diba, yung mga iba dyan, sila rin ang gumawa niya. Oo, pwede rin naman kasi sila rin ang gumawa. Ganito lang yan kayo mga journalist. Pero in fairness kay Ma'am Inday, feeling ko naman hindi siya gagawin yun. Kasi hindi naman masamang tao yun si Ma'am Inday. Hindi, yung kay Manny Mogato. Yung si Mogato, ibang usapan yun. Diyos ko. Tapos, kung may mag-hack, pwede rin naman kabila yun ng hack. Oo. Diba? Diyos ko, girl. We are on an online civil war. Anyway. Tingnan natin. So, yun na lang po muna. Ano pa pag-uusapan natin, bakla? Wala na nga, inaubos na natin ang topic. Oo nga. Naubos na rin energy ko. Oo nga. Partida bakla, wala pa tong ligo. Alam mo ba habang nagsasalita ka, yung braso ko nakapatong sa table ko. Tapos kumating yung likod ko, kakamutin ko dapat. Nung iangat ko yung braso ko, bakla, dumidikit na yung braso ko sa table. Yak, kababoy. And with that, nagtatapos na po ang kanto. Ito po si Sas Rodado Sasos from The Hague, Netherlands. At ako po si Tiki Pinoy, nakahapoy nasa Davao pero napilitang umuwi. Salamat. Salamat po, bye-bye. Bye-bye.